Hindi ang malamig na amoy ng disinfektante sa St. Luke's ang nagpakaba sa akin, kundi ang bitbit kong mainit na sinigang, ang huling desperadong alay ko para matanggap ng biyanan kong mapagmataas. Ngunit pagpasok ko sa room 312, pinasadahan niya ng tingin ang mga putik sa sapatos ko. Ngumisi sa harap ng buong angkan at malakas na nagdeklara, "Tignan niyo, dumating na pala ang katulong natin." Sa tatlong salitang iyon, pinatay niya ang lahat ng pag-asa kong maging bahagi ng pamilya nila. Ngunit hindi niya alam na ang pang-iinsultong iyon ang magiging mitsa ng gyerang dudurog sa kanilang lahat. Mula sa sandaling ito, tapos na ang pagiging mabait kong probinsyana. Bumigat ang hangin sa silid. Ang pinsan ay nagbaba ng tingin. Si Tita Carmen ay ngumiti ng pilit. Naramdaman kong nagiinit ang aking mukha. Hindi ito ang unang parunggit, ngunit ito ang pinakamalupit, ang pinakapubliko. Lumingon si Javier mula sa bintana. Walang mababasa sa kanyang mukha. Sa loob ng 3 segundong tila walang katapusan, ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina sa tabi ng kama. Pagkatapos, nilapitan niya ako. Ang kanyang kamay, malaki at mainit, ay pumulupot sa aking kamay na mahigpit pa ring nakahawak sa food container. "Umalis na tayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw, mahinahon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ina. "Ma, mula ngayon, kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa." Bumuka ang bibig ni Aling Nena, ngunit walang tunog na lumabas. Nanlaki ang kanyang mga mata, mula sa pagiging mayabang at matagumpay. Napalitan ito ng purong pagkabigla. Umusad si Tita Carmen. "Javier, para sa Diyos, may sakit ang nanay mo, at ang asawa ko ay malusog at hindi nararapat sa ganito." Pinutol siya ni Javier nang hindi ako binitawan. "Ang taong mahal ko ay hindi katulong ni Numan. Halika, Ona, lumabas kami." Ang kaluskos ng aking sneakers sa linoleum na sahig ay sumabay sa mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ako lumingon. Mabango ang kotse, amoy kolonya. Nagmaneho siya ng tahimik sa loob ng mahabang oras, papalayo sa ospital. Ang tensyon ay bumubulusok sa pagitan namin. "Hindi sana kita nilagay sa ganoong sitwasyon," sabi niya sa wakas. Puting-puti ang mga buko ng kamay sa manibela. "Pasensya na, palagi na niyang iniisip iyan tungkol sa akin, hindi ba?" Tanong ko habang pinagmamasdan ang mga nagdaang kalye ng Manila. Na hindi ako sapat para sa iyo. Na ako ang babaeng probinsyana na dumating para guluhin ang anak niya. Bumuntong hininga si Javier ng malalim at pagod. "Ona, tutol siya sa kasal natin mula pa noong unang araw. Hindi niya ginawa ng hayagan. Hindi sa harapan ko. Mas banayad. Sigurado ka ba, Javier? Iba ang pananaw niya sa buhay. Hindi niya maiintindihan ang ating mga kaugalian, ang ating mga obligasyon." Ang tono niya ay ginaya ang kay Aling Nena ng masakit na kapareho. Sinubukan pa nga niya akong kumbinsihin na pumirma ng isang prenuptial agreement na nakakahiya. Sinunog ko. Isang buhol ang nabuo sa aking lalamunan. Alam kong ayaw sa akin ni Aling Nena, ngunit hindi ko alam ang lalim ng kampanya laban sa akin. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Dahil sa pagmamataas. Dahil inakala ko na sa paglipas ng panahon ay makikita niya ang nakikita ko. Natatanggapin ka niya. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga labi. Ngayon ko lang na-realize na hindi niya kailanman gagawin at hindi ako handang maghintay. Naaliw ako sa kanyang katatagan. Iniabot ko ang aking kamay upang haplusin ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono na nakalagay sa dashboard ay nag-vibrate at umilaw. Isang mensahe sa WhatsApp, ang pangalang Laura R. Hindi ko ito nakilala. Ang nakaraang mensahe ay nakikita sa notification. Tuloy ang usapan natin kahapon. Naghihintay ako sa The Peninsula, Manila sa 9 p.m. Huwag kang lumiban, Jay. Ang puso na nagsimula ng kumalma ay biglang huminto. Si Javier ay patuloy na nakatingin sa kalsada na parang walang nangyari. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay. "Sino si Laura R?" Tanong ko. Sinisikap na gawing normal ang boses ko. Kumurap siya, naguguluhan. "Sino? Laura R. Kaka-receive mo lang ng mensahe para mag-dinner sa The Peninsula, Manila, ang sikat na mamahaling restaurant. Mahal, pribado,
Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha ng mabilis, ngunit nakita ko ito. Si Laura ay isang dating kakilala. Bumalik siya sa Manila. Gusto niyang pag-usapan ang isang posibleng proyekto ng pamumuhunan. Ng 9 p.m. sa The Peninsula, Manila? Kailan siya pwede? Sabi niya. Masyadong mabilis. Ito ay purong formalidad. Ona, wala nang iba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang salitang katulong ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tenga. At ngayon ito, isang hindi kilalang pangalan ng babae. Isang hapunan, isang marupok na paliwanag. Hindi mo kailangan magpaliwanag, pagsisinungaling ko. Hindi ako nagpapaliwanag, sagot niya. Medyo magaspang, inilalahad ko lang sa iyo. Ang natitirang biyahe ay naganap sa katahimikan. Isang ibang katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng pagiging magkasama sa harap ng isang karaniwang paglabag, kundi ang katahimikan ng isang bangin nakakabukas pa lamang sa ilalim ng aming mga paa. Itim at hindi inaasahan. Nang makarating kami sa aming bahay sa Makati, sinabi ni Javier na kailangan niyang bumalik sa opisina. Isang urgent matter. Bago siya umalis, hinalikan niya ako sa noo. Mahal kita, Ona. Ang nangyari ngayon ay hindi na mauulit, pangako. Tumango ako. Walang imik. Sumara ang pinto. Ang kanyang pabango ay nanatili sa sala, na ngayon ay may halong mapait na lasa. Kinuha ko ang aking telepono. Nag-alinlangan. Pagkatapos ay binuksan ko ang Instagram. Hinanap ang Laura R. Manila. Agad lumabas ang pribadong profile. Ang profile picture ay isang silweta laban sa sunset. Ngunit sa mga pampublikong larawan na tagged, nakita ko siya. Si Laura Reyes, morena, elegante, may tiwala sa ngiti. Sa isang larawan, ngumiti siya habang yakap ang isang grupo, kung saan, nang may naninikip na puso, nakilala ko ang ilang kaibigan ni Javier mula sa universidad. Ang caption ay nagsasabi, "Old times, always the best. Back to roots." Dating kakilala. Oo, napakatagal na. At ang mga old times ay tila bumabalik. Noong gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan mag-isa, ang food container na may malamig na sinigang para kay Aling Nena ay nasa kitchen counter pa rin. Binuksan ko ito. Ang sabaw ay tumigas. Bumuo ng isang kulay abo na pelikula sa ibabaw. Itinapon ko ang lahat sa basurahan. Kinabukasan, malamig at kulay abo ang umaga sa Maynila. Ang eko ng salitang katulong at ang kislap ng screen ng telepono kasama ang pangalang iyon, Laura R., ay umikot sa aking isip sa buong magdamag. Maaga nang umalis si Javier. Isang mabilis na halik sa pisngi. At ngayon ay isang komplikadong araw. Natunog ng isang script na pinag-aralan. Ang aking kanlungan ay ang Pottery Studio. Lupa at apoy ang nakasulat sa isang gasgas na kahoy, nakaratula sa pintuan sa Taft Avenue sa Ermita. Ang aking maliit na imperyo ng luwad, pugon at glaze. Doon, ang mundo ay may isang nakikitang kaayusan. Isang lohika na nakasalalay sa aking mga kamay. Hindi sa kapritso ng isang biyanan o sa mga misteryosong mensahe sa isang cellphone. Ngunit ang kanlungang iyon ay nanginginig sa drawing table. Sa tabi ng mga sketch ng mga bagong vase ay nakapatong ang isang opisyal na sulat mula sa City Hall. Makapal na papel, mga selyo, isang proyekto ng urban redevelopment na lalamunin ang buong block. Ang aking studio ay nasa listahan. Mayroon akong 60 araw para lisanin. 60 araw para makita kung paano sisirain ang 10 taon ng aking buhay. Dumating sa akin ang balita noong nakaraang linggo. Ngunit sa drama ni Aling Nena sa ospital ay isinantabi ko ito. Ngayon, lumabas ito ng buong bangis. Hinanap ko ang numero ng aking landlord, si Don Anselmo, isang matandang lalaki na laging makatuwiran. Pasensya na, Ona, sabi ng kanyang pagod na boses sa kabilang linya. Ito ay gawa ng city councilor para sa urban planning. Sabi nila, kailangan itong revitalized ang lugar. Nag-aalok sila ng compensation. Ngunit, alam mo, symbolic lang. Natatakot ako na wala akong magagawa. Ibinaba ko ang telepono na may buhol ng tuyong luwad sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang aking mga kamay
na may maliliit na pilat mula sa mga kagamitan, sa pagmomolde at mga paso mula sa pugon. Saan ako pupunta? Ang mga upa sa sentro ay umakyat ng husto. Kung wala ang studio, ang aking maliit na negosyo, ang aking kalayaan ay mawawala. Ito ay noon nang tumunog ang telepono. Isang numero mula sa Cebu. Ginang Ona Garcia, isang babaeng boses, propesyonal at mainit. Oo, ako ito. Ito si Clara Santos mula sa organisasyon ng Cebu Design Week. Nakita namin ang iyong mga gawa sa pamamagitan ng Lupa at Apoy Gallery at kami ay nabighani. Gusto naming imbitahan kang lumahok sa aming susunod na exhibit, Bagong Ugat, bilang kinatawan ng contemporary ceramic art na may traditional essence. Ito ay gaganapin sa The Waterfront Cebu City Hotel Casino sa susunod na buwan. Ang kaibahan ay napakalaking halos matumba ako mula sa sulat ng pagpapaalis hanggang sa imbitasyon sa isa sa mga pinakaprestihiyosong design event sa bansa. Ito ay isang napakalaking oportunidad. Ang exhibit, ang visibility, marahil ang kaligtasan. Nananatili pang tukuyin ang eksaktong espasyo at ang mga logistic details, patuloy ni Clara. Ngunit mayroon kaming budget para sa transportasyon at installation. Interesado ka ba? Oo, sabi ko nang masyadong mabilis. Basag ang boses dahil sa emosyon. Sobrang interesado. Isang karangalan. Ibinaba ko ang telepono na mabilis ang tibok ng puso. Cebu. Ang The Waterfront Cebu City Hotel Casino ay isang salbabida na inihagis mula sa hindi inaasahang dagat. Maaari itong maging springboard upang makahanap ng bagong lugar, upang mabuhay. Isang ngiti, ang una sa loob ng ilang araw, ang lumabas sa aking mga labi. Marahil ang universo ay hindi lamang nagsasabuatan laban sa akin. Ang kagalakan ay tumagal hanggang sa hapon. Dumating si Javier sa bahay na malungkot ang mukha. Bukas, lalabas si Mama mula sa ospital. Aniya, inihagis ang mga susi sa console ng may tunog ng metal at nagpatawag siya ng family meeting para sa makalawa sa bahay niya. Kailangan nating lahat. Lahat? Ulit ko. Pakiramdam ko ay bumabalik ang lamig sa aking mga buto. Oo, mga tito, mga pinsan, ang buong establishment. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko ang malalim na pagkabalisa sa kanyang mga mata. Ona, alam kong malaki ang hinihingi ko sa iyo pagkatapos ng nangyari kahapon. Para saan ang meeting? Putol ko sa kanya. Iniiwasan niya ang tingin ko. Hindi niya sinabi, ang tanging alam ko ay isang mahalagang family matter. Naghinala ako na may iba pa. Hindi mahilig si Aling Nena sa walang saysay na mga kilos. Napiyansahan siya sa sarili niyang teritoryo sa harap ng kanyang publiko. At si Aling Nena de la Cruz ay hindi nagpapatawad ng kahihiyan. Ang meeting ay naganap sa maluwang na sala ng kanyang condo unit sa Bonifacio Global City. Ang hangin ay mabigat sa mamahaling pabango at nakatagong tensyon. Naroon si Tita Carmen na may ngiting matamis, si Tito Ramon, bugnutin, at laging may hawak na brandy glass. Ilang pinsan na nakatingin sa kanilang mga telepono nang may pagkabagot. At sa gitna, sa kanyang trono na velvet armchair, si Aling Nena, maputla, ngunit ang mga mata ay nagniningning ng lagnat na enerhiya. Si Javier ay nakaupo sa tabi ko, matigas na parang tabla. Sinimulan ni Aling Nena ang kanyang talumpati tungkol sa pagkakaisa ng pamilya, tungkol sa mahihirap na panahon, at ang kahalagahan ng transparency. Ang kanyang mahinang boses sa ospital ay ngayon ay malinaw at matalas. Pagkatapos ay huminto siya ng dramatiko at itinuon ang kanyang mga mata sa akin. Kamakailan, sabi niya, at dahil sa aking pagpapagaling, kinailangan kong suriin ng mas detalyado ang mga family accounts, ang mga accounts na pinamamahalaan ni Javier. Sa totoo lang, at nakakita ako ng mga discrepancies. Isang bulong ang bumulaga sa silid. Umayos ng upo si Javier. Mga discrepancies. Mama, ano ang sinasabi mo? Mga regular na transfer, Javier. Malalaking halaga na lumalabas sa family asset management account at napupunta sa mga personal na proyekto. Hindi nawawala ang tingin niya sa akin. Mga proyekto na, ayon sa aking mga investigasyon,
Hindi nakikinabang sa pamilya, kundi sa mga partikular na negosyo. Mga negosyo na nagkataong nahihirapan. Nanigas ako. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman kong umalis ang dugo sa aking mukha. Ona, sabi ni Javier nang may tensyon sa boses. Wala itong kinalaman sa mga family accounts, alam mo iyan. Ay hindi! Sumabat si Tita Carmen. Kumuha ng isang folder mula sa kanyang handbag. Ang kanyang boses ay isang manipis na batis ng nilasong pulot pukyutan. Marahil hindi direkta, mahal na Javier. Ngunit palagi ka nang nagtitiwala, napaka-generoso sa iyong asawa. Binuksan niya ang folder. Narito ang mga bank statement, mga transfer, mula sa Family Asset Management Account, kung saan ikaw ang co-owner, kasama ang iyong ina, sa isang personal mong account at, nagkataon, sa parehong mga petsa, mga deposito ng katulad na halaga sa account ng sole proprietorship na lupa at Apoy Ceramics. Binigyan niya ako ng tingin na puno ng huwad na awa. Ona, mahal, nauunawaan nating lahat na komplikado ang isang artisan business, ngunit ang paggamit ng pondo ng pamilya ay hindi katanggap-tanggap. Mga kasinungalingan iyan. Bulalas ko. Tumayo. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Hindi ko kailanman hinawakan ang isang piso mula sa account na iyon. Tinulungan ako ni Javier ng paminsan-minsan. Mula sa sarili niyang pera, hindi mula sa kanya. At paano mo i-differentiate ang pera niya mula sa pera ng pamilya, mahal ko? Tanong ni Aling Nena nang may matamis at makamandag na boses. Kayo ay kasal sa ilalim ng conjugal partnership of gains. Ang pag-aari ng aking anak, sa malaking bahagi, ay nagmula sa yaman na binuo ng pamilyang ito sa loob ng henerasyon. Yaman na dapat protektahan. Tumayo si Javier. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Carmen! Saan mo nakuha ang mga papel na iyan? Ang impormasyon na iyan ay pribado. Isang kakilala sa bangko, aniya, nagkibit balikat, nag-aalala sa integridad ng pamilya. Gaya ng dapat nating lahat. Ito ay isang perpektong bitag, ang mga transfer ni Javier sa akin upang tulungan ako sa upa ng studio o sa pagbili ng mga materyales ay maaaring baluktot upang magkasya sa naratibong iyon. At ang oras ay perpekto, ang aking studio ay nanganganib, ang aking pangangailangan ng pera ay halata. Mama, ito ay nakakagalit, sabi ni Javier nang may malalim na boses. Umalis na tayo, Ona. Teka. Ang boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw ng nakakagulat na lakas. Wala pa tayong napagdesisyonan. Kailangang magdesisyon ang pamilya kung paano magpapatuloy. Ang tiwala ay nilabag. Ang mga pondo ng pamilya ay ginamit para sa pribadong layunin na naglalagay sa panganib sa yaman ng lahat. Iminumungkahi ko na sa ngayon ay i-freeze ang access ni Javier sa mga management accounts at magsagawa ng isang independenteng audit. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Carmen, ikaw ang pinakamarunong sa mga bagay na ito. Maaari mo itong pangasiwaan para sa ikabubuti ng lahat. Tumango si Carmen, taimtim. Siyempre, Marta, tungkulin ko ito. Naunawaan ko noon ang galaw. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahiya sa akin. Ito ay tungkol sa pag-isolate kay Javier, paghihigpit sa kanyang kalayaang pinansyal, paglalagay sa kanya sa ilalim ng microscope, at, sa pagdaan, tuluyang paglubog sa akin. Ang akusasyon na ako ay isang mapagsamantala, isang umakyat, ay mananatili sa pamilya. Walang dapat i-audit, sabi ni Javier. Malamig na parang marmol, ngunit gawin mo ang gusto mo. Ona, umalis na tayo. Lumabas kami muli sa bahay na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa kotse ay iba. Hindi ito katahimikan ng pagiging magkasama. Ni pagkalito, ito ay ang makapal na katahimikan ng idineklarang digmaan. Pasensya na, aniya sa wakas, habang tinatahak ang syudad. Hindi ako makapaniwala na umabot sila sa ganito. Hindi sila, Javier, sabi ko habang tinitingnan ang gabi sa Maynila. Ang nanay mo, siya ang nag-orkestra ng lahat, at ang tita Carmen mo ang kanyang pawn. Binalingan ko siya. Ano ang gagawin mo? Mahigpit niyang isinara ang kanyang panga. Lalaban. Patunayan na ang mga papel na iyon ay isang setup, ngunit kailangan ko ng oras.
At samantala, paano tayo magbabayad ng mga bagay-bagay? Ang kondo, ang mga gastos ko sa studio. Mayroon akong mga personal na ipon sa labas ng mga family accounts. Hindi ito walang hangganan. Ngunit bibigyan tayo nito ng breather. Hinawakan niya ang aking kamay. Magtiwala ka sa akin. Gusto kong magtiwala. Desperado. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga daliri, tila naramdaman ko ang malamig na multo ng notification sa screen. Naghintay ako sa The Peninsula, Manila sa 9 p.m. Nang makarating sa bahay, ikinulong ko ang sarili sa studio. Kailangan ko ng luwad. Kailangan kong lumikha ng isang bagay, kahit na ito ay isang walang saysay na galaw. Sa harap ng pagkawasak na bumabalot sa akin, kumuha ako ng bloke ng pulang luwad ng walang pag-iisip. Ang aking mga daliri ay nagsimula ng gumawa, hindi bumuo ng isang magandang kapaki-pakinabang na vase. Bumuo sila ng isang baluktot na bagay na may mga tinik. Isang nilalang sa pagitan ng ugat at barbed wire. Sa isip ko, tinawag ko itong ang depensa habang nagtatrabaho. Hindi humihinto ang aking isip. Ang sulat ng pagpapaalis, ang imbitasyon sa Cebu, ang akusasyon na magnanakaw, ang marupok na pangako ni Javier, at higit sa lahat, ang imahe ng mga pinalsipikang bank statement. Si Carmen ay may kakilala sa bangko. Gaano kalayo ang aabuti ng kanyang katapatan sa pamilya at ang kay Javier. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang tanong ang lumitaw ng paulit-ulit at nakakalason. Saan naghapunan si Javier kagabi at bakit hindi na niya ako binanggit kay Laura R. Ang luwad sa ilalim ng aking mga kamay ay naging mas agresibo, mas matalim. Ang Cebu ang tanging ilaw ko. Kailangan kong kumapit dito. Kailangan kong gawing napakaliwanag, napakalinaw ang exhibit na iyon, na kahit si Aling Nena, ni Carmen, ni lahat ng multo ng nakaraan, ay hindi makakapigil. Ito ang tanging depensa ko, at determinado akong ipagtanggol ito. Ang mga sumunod na araw ay isang buhawi ng luwad, katahimikan, at mga papel. Ang Cebu ang tanging pag-asa ko, at bawat piraso na aking inisketch, bawat pagsubok ng glaze ay isang ladrilyo sa pader na itinayo ko laban sa kanila, laban kay Aling Nena, laban kay Carmen, laban sa pakiramdam na ang aking kasal ay nagkakagulo sa ilalim ng aking mga paa. Wala si Javier, nakakulong sa pakikipaglaban upang lansagin ang huwad na audit. Umuuwi siya ng gabi, amoy malamig na kape at pagod. Ang aming mga pag-uusap ay maikli, functional. Kumusta ang disenyo para sa Cebu? Mabuti. Nakipag-usap ka na ba sa abogado? Oo. Ang anino ng hapunan sa The Peninsula, Manila ay hindi kailanman binanggit. Hindi rin ako nagtanong. Isang bahagi ng akin, ang mapagmataas, ang nasugatan, ay tumanggi. Ang isa pa, ang natatakot, ay natakot sa sagot. Ito ay sa gitna ng kaguluhang iyon, habang galit na galit akong nililinis ang isang spatula gamit ang turpentine, nang biglang bumaluktot ako sa sink dahil sa matinding pagduduwal. Hindi ito ang unang beses. Isang linggo na akong nahihilo, na may pagod na kumakapit sa aking mga buto, na inaakala kong dahil sa stress. Ngunit ito ay iba. Isang malinaw at nakakatakot na pag-iisip ang dumaan sa aking isipan. Binilang ko ang mga araw sa isang reflex action. Ang aking siklo ay laging regular. Halos 2 linggo na akong leto. Huminto ang mundo. Namatay ang ingay ng kalye. Ang tanging maririnig ay ang ligaw na tibok ng aking puso at ang mapait na lasa sa aking bibig. Hindi. Ngayon na ang huling bagay na kailangan namin. Ang isang sanggol sa gitna ng digmaang ito ay magiging isa pang armas sa kamay ni Aling Nena. Isang dahilan para mas lalong maramdaman ni Javier na siya ay nakakulong. Isang malaking kahinaan para sa akin. At gayunpaman, isang maliit na kislap, mainit at ipinagbabawal. Sumindi ito sa aking dibdib ang aming anak, kay Javier at akin. Nagpasya akong itago ito. Ito ang aking sekreto, ang aking depensa. Wala akong sasabihin kay Javier. Hindi pa. Hindi hanggang sa makasiguro ako at hindi hanggang sa makita ko kung ano ang magiging kapalaran ng aming partikular na pagkalunod. Bumili ako ng pregnancy test sa isang botika na malayo sa lugar nang may naninikip na puso, ang paghihintay.
Ang 3 walang katapusang minuto na iyon sa banyo ng studio ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Ang 2 asul na linya ay lumabas ng walang awa, na nagpapatunay sa hindi pa natutuklasan at nakakatakot na teritoryo na kakapasok ko lamang. Kinabukasan, habang sinisikap kong mag-focus sa mga shipping costs para sa Cebu, bumukas ang pinto ng studio. Naghihintay ako ng isang courier. Hindi ito isang courier. Ito ay isang mataas, walang kapintasan na babae na nakasuot ng cream-colored pantsuit at maikling buhok na may studded negligence. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang kulay abo at mapanuring mga mata. Ona Garcia? Tanong niya nang may boses na kasingkinis ng kanyang hitsura. Oo. Paano ko po kayo matutulungan? Ako si Laura Reyes. Sabi niya. Iniabot ang isang kamay na may perpektong mga kuko. Ako ay dating kaibigan ni Javier at isang potensyal na bagong partner. Ang pangalan ay nahulog na parang isang malaking bato sa katahimikan ng studio. Laura R. Sa personal, dito sa aking santuwaryo, pakiramdam ko ay tumagilid ang sahig. Tiningnan ko siya. Kinuha ang kanyang kamay ng saglit. Malamig ito. Partner? Ulit ko. Hindi makapagsalita ng higit pa. Oo, nagtatayo ako ng isang investment fund na nakatuon sa mga proyekto ng luxury artisanry at design na may mga ugat na Filipino. Isang bagay na very made in the Philippines, ngunit may international na projection. Ang kanyang tingin ay dumaan sa studio, huminto sa mga hilaw na piraso, sa mga maalikabok na istante, kinukwenta. Binanggit ni Javier ang iyong mga gawa at nang malaman ko na lumahok ka sa Cebu Design Week, naisip kong magiging interesante na makilala ka. Susuriin ang mga posibleng synergy. Bawat salita ay isang pana na perpektong inihagis. Binanggit ni Javier, partner, Cebu. Sinasakop niya ang lahat ng aking mga espasyo isa-isa. Una ang kanyang telepono, ngayon ang aking studio. Sa lalong madaling panahon marahil ang aking oportunidad. Wala akong nabalitaan mula kay Javier, sabi ko. Sinisikap na gawing neutral ang aking boses. Well, alam niya na nasa exploration phase ako, sabi niya, nagkibit balikat. At sa lahat ng problema ng pamilya na mayroon siya kamakailan, ipinapalagay ko na nakalimutan niya. Ibinaba niya ang pagtukoy sa mga problema nang may nakakapinsalang naturalness. Alam niya ang lahat. Sinabi sa kanya ni Javier, ang aking proyekto ay napaka-personal, Laura. Hindi ako naghahanap ng mga investor partner sa ngayon. Sabi ko, nang mas matalim kaysa sa aking nilalayon. Naiintindihan ko. Dapat protektahan ng sining ang kanyang esensya. Ang kanyang ngiti ay naging mas mapagmataas. Ngunit ang mundo ay komplikado. Ang isang mahusay na partner ay maaaring magbukas ng mga pinto. Protektahan ka mula sa mga panlabas na banta, tulad ng mga hindi makatarungang pagpapaalis. Ang kanyang kulay abo na mga mata ay humawak sa akin. Alam niya. Alam din niya iyon. Well, ayoko nang abalahin ka. Kunin mo ang business card ko kung sakaling magbago ang isip mo. Ikagagalak kong makipagtulungan sa'yo. Mataas ang tingin ni Javier sa iyong talento. Binigyan niya ako ng isang minimalist card. Laura Reyes, Direktor, Raices Capital. Umalis siya sa studio nang may parehong tiwala sa sarili na siya ring pumasok. Nag-iwan ng bakas ng mamahaling pabango at isang malalim na pagkabahala. Bumagsak ako sa stool. Ang business card ay nag-aapoy sa aking mga daliri. Ito ba ay isang galaw ni Javier? Ang paghahanap sa kanyang dating nobya. Ngayon ay isang matagumpay na negosyante upang iligtas ako? O may iba pa? Ang pagduduwal, na ngayon ay isang laging kasama, ay muling nagbanta. Idinikit ko ang aking kamay sa aking tiyan. Flat pa rin. Kalma. Bulong ko. Hindi alam kung ito ay para sa aking tiyan o sa aking puso. Ang huling bomba ay sumabog pagkalipas ng 2 araw. Isang linggo ng umaga, kasama ko si Javier, isang bihira. Tumunog ang kanyang telepono. Si Carmen iyon. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay isang hysterikal na sigaw na kahit ako ay narinig. Javier! Ang nanay mo! Sa simbahan! Sa misa ng 12, bumagsak siya. Dinala siya ng ambulansya sa ospital ng Maynila. Tunay at nakakapangilabot, tumawid sa mukha ni Javier.
Sa sandaling iyon, walang sama ng loob, tanging ang takot na anak. Tumakbo kami. Ang ospital ay amoy tulad ng isa pa, ngunit iba ang kapaligiran. Urgent, seryoso. Si Carmen, umiiyak sa waiting room, ay nagbigay sa amin ng balita na parang isang martilyo, isang malawak na cerebral aneurysm. Wala nang magagawa. Si Aling Nena ay nasa isang silid ng ICU, nakakabit sa isang labirint ng mga makina na bumubulong sa kanyang paalam. Wala siyang malay, ayon sa mga doktor. Umupo si Javier sa tabi niya. Kinuha ang kanyang walang buhay na kamay at tahimik na umiyak. Nanatili ako sa pintuan, nagmamasid, nararamdaman ang isang explosive mix ng mga bagay. Kaligayahan sa pagtatapos ng digmaan. Lungkot para sa sakit ni Javier. At isang matalim at biglaang kasalanan para sa kaligayahang iyon. Lumipas ang mga oras. Dumating ang pamilya. Nagtitipon sa isang malungkot na bulong. Nang gabi, sinabi ng mga doktor na ilang oras na lang. Hindi gumalaw si Javier sa kanyang pwesto. Lumapit ako. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Hindi niya ito inalis. Ito ay noon nang idilat ni Aling Nena, ang kanyang mga mata. Hindi ito isang nalilitong kurap. Biglang bumuka ang kanyang mga mata, malinaw, matalino, at tumuon ng direkta sa akin. Hindi siya tumingin kay Javier. Tiningnan niya ako ng may intensity na nagpalamig sa aking dugo. Ang kanyang tuyo at basag na mga labi ay gumalaw. Walang tunog na lumabas. Automatikong yumuko ako. Yumuko din si Javier. Ngunit inalis niya ang tingin mula sa kanya, itinutok ito sa akin. Nang may napakalaking pagsisikap, pinilit niyang magkaroon ng isang manipis na boses, isang magaspang na bulong, ngunit perpektong naiintindihan. Ingatan mo ang anak ko. Iyon lang. Sumara ang kanyang mga mata. Ang makina ay nagbigay ng mahaba at patag na tunog. Patay na si Aling Nena de la Cruz. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Pagkatapos ay sumabog ang iyak ni Carmen. Ang mga hikbi ng iba. Nanatili si Javier na walang galaw. Nakatingin sa mukha ng kanyang ina na ngayon ay payapa. Pagkatapos ay tiningnan ako ng may ekspresyon ng ganap na pagkalito, halos pagtataksil. Bakit ako? Bakit ang huling salita niya ay para sa akin, ang kanyang kaaway, at hindi para sa kanya? Ang tanong ay lumutang sa nilasong hangin ng silid. Ang susunod na dagok ay dumating makalipas ang isang linggo. Sa tanggapan ng family notary, ang buong pamilya, nakadamit ng itim, nagtitipon sa madilim na kahoy na boardroom. Ang hangin ay amoy alikabok at nakatagong ambisyon. Si Javier, sa tabi ko, ay maputla at malayo mula nang mamatay ang kanyang ina. Halos hindi na siya nagsasalita. Ang mga salita ni Aling Nena ay hindi naghihiwalay ng higit pa sa anumang akusasyon. Ang notary, isang matandang lalaki na may shell glasses, umubo at nagsimulang basahin ang testament. Maliliit na probisyon para sa mga katulong, mga donasyon sa parokya. Pagkatapos ay dumating sa core, ang karamihan sa real estate at financial assets, ang sikat na family vault. Nanatili itong usufruct habang buhay para kay Carmen, bilang pasasalamat sa kanyang katapatan at dedikasyon sa pamilya. Minana ni Javier ang bahay ng kanyang ama sa Tagaytay na maliit ang halaga at isang minoritaryong share package ng isang bumababang textile company. Sa akin, tahasan niyang hindi iniwan ng anumang bagay na isinasaalang-alang na mayroon akong sariling paraan. Ito ay isang postmortem na pagpapahiya, isang walang katuturan, hindi makatarungang pamamahagi na ginawa si Carmen na epektibong matriarch at naglagay kay Javier sa background. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Mayroon pang isang karagdagang legacy. Sabi ng notary, inayos ang kanyang mga salamin. Isang selyadong sulat na kailangan kong ibigay kay Ginoong Javier de la Cruz upang buksan lamang niya ng pribado kapag nabasa na ang testament. Lahat ay nagpigil ng hininga. Si Javier, nang may nanginginig na kamay, kinuha ang dilaw na sobre. Binuksan ito doon, mismo sa harap ng uhaw na tingin ng lahat. Bumasa siya ng tahimik. Ang kanyang mukha na noon ay maputla, ay naging kulay abo. Pagkatapos ay itinaas niya ang tingin at ang kanyang mga mata na puno ng walang hanggang takot at pagkalito ay nakatagpo ang sa akin. Wala siyang sinabi,
Tinalikod lang ang pahina at inilagay sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Ano ang nakasulat, Javier? Tanong ni Carmen. Hindi na nakapagpigil. Isang bagay tungkol sa tunay na intensyon ng nanay mo ay pribado. Sabi niya ng may garalgal na boses. Kakaiba, para lang sa akin. Sumabog ang bulungan. Walang tiwala, hinala, pagkadismaya. Anong sikreto ang tinatago ni Aling Nena na maaaring makaapekto ng husto kay Javier? May kinalaman ba ito sa akin? Ang tingin na ibinigay niya sa akin ay nagpapahiwatig. Nang lumabas kami mula sa law office, sa gitna ng isang pamilya, na ngayon ay nahahati sa bukas na mga panig ang mga kampo ni Carmen laban sa mga nananatiling loyal kay Javier kaunti lang. Muling lumabas si Laura Reyes. Naghihintay siya sa tabi ng isang itim na kotse. Eleganteng nakadamit ng diskretong morning attire. Javier, aniya, lumapit. Ang kanyang tono ay perpektong awa. Sobrang pasensya na. Malaking kawalan iyan. Pagkatapos ay tumingin siya sa notaryso kung kailangan mo ng anumang bagay, legal, pinansyal na suporta, alam mo na mayroon ka sa akin, sa Raices Capital. Idinikit niya ang kanyang kamay sa braso ni Javier. Isang kilos ng pagiging malapit na tumusok sa akin na parang kutsilyo. Mag-uusap tayo mamaya. Pagkatapos ay saglit niya akong kinindatan. Umalis siya. Tiningnan ko si Javier na nakatingin sa sahig. Nawawala sa isang bangin na hindi ko maabot. Ano ang nakasulat sa sulat na iyon, Javier? Tanong ko ng mahina. Nanginginig siya na parang lumabas sa isang trance. Tiningnan niya ako at sa isang segundo nakita ko ang takot sa kanyang mga mata na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Wala, sabi niya. Masyadong mabilis. Personal na bagay, mula sa ina patungo sa anak. Wala kang pakialam. Nagsisinungaling siya at masama siyang magsinungaling. Ang sikreto ni Aling Nena, na ngayon ay kanya, ay nakaharang sa pagitan namin, mas kapansin-pansin at mas mapanganib kaysa kailanman. At habang sa aking tiyan ay lumalaki ang isa pang sikreto, ang akin. Sa gitna ng lamig ng araw na iyon, ng mga nilasong mana, mas hinigpitan ko ang aking jacket. Pinoprotektahan ang maliit na init ng buhay na iyon. Marahil ang tanging purong bagay na natira sa akin. Ang katahimikan ay bumalot sa aming condo unit sa Salcedo Village. Hindi ito mapayapang katahimikan, kundi ang katahimikan ng isang glass bell na nagpapatahimik sa lahat. Si Javier ay naging isang estranghero. Ang lalaki na nagtanggol sa aking dangal sa ospital ay nawala. Napalitan ng isang multo na may tingin na malayo at mga monosilabik na sagot. Ang libing ay isang panlipunang pagpapanggap. Si Carmen, nakadamit ng mahigpit at matagumpay na itim, ang namuno. Tumanggap siya ng mga pakikiramay na parang siya ang balo. Nanatili si Javier sa tabi ko, ngunit hindi hinanap ng kanyang kamay ang akin. Nasa ibang lugar siya, sa dilaw na sobre na iyon, na nasa panloob na bulsa ng kanyang jacket, na ngayon ay lukot-lukot na sa kanyang patuloy na paghawak. Isang hapon, ilang araw pagkatapos ng libing, kinuha ko ang kanyang itim na suit upang dalhin sa dry cleaner. Nang ilabas ko ito mula sa aparador, isang mahina ngunit kapansin-pansing pabango ang lumabas. Hindi ito ang kanyang cologne. Hindi ito ang nakakabigla na pabango ni Aling Nena na lumulutang pa rin sa ilang sulok. Ito ay isang amoy ng tuberose at amber. Sopistikado, mahal, at naamoy ko na ito noon. Sa aking studio, sa hangin na iniwan ni Laura Reyes, nanatili akong walang galaw, nakasabit ang suit sa aking mga kamay. Ang paliwanag ay maaaring inosente, isang yakap ng pakikiramay, isang pagiging malapit sa gitna ng kaguluhan ng pamilya. Ngunit ang instinct, ang hayop na nakakubli sa tiyan, ay sumigaw sa akin na hindi. Ito ang amoy ng pagiging malapit, ng matagal na pagiging malapit, at hindi binanggit ni Javier na nakita niya ito mula ng araw ng notary. Naghintay ako hanggang sa dumating siya sa bahay. Naghapunan kami ng tahimik. Ang tunog ng mga kubyertos laban sa plato ay parang mga kampana ng libing. Ang itim na suit ay amoy pabango, sabi ko nang walang paunang salita. Ipinako ang kutsilyo sa butter. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Pabango? Oo. Hindi ito sa iyo. Binitawan ko ang kutsilyo.
amoy tuberos, tulad ng kay Laura. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Pagkabagot, hindi pagkakasala, hindi sorpresa, pagkabagot. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Anya. Bumalik sa kanyang plato. Sa libing ay maraming tao. Marahil may isang tao. Yinakap mo ba siya, Javier? Ang boses ko ay mas matalim kaysa sa aking nilalayon. Yinakap mo ba siya ng husto para bumaho ang suit mo sa pabango niya? Ibinaba niya ang mga kubyertos nang may matalim na tunog. Ngayon ay iniimbestigahan mo ako sa gitna ng lahat ng ito? Ang kanyang kilos ay pagkadismaya, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Kakamatay lang ng nanay ko, Ona. Talaga bang ito ang tamang oras? Ang nanay mo, ang humiling na ingatan kita, sa kanyang huling hininga. Sigaw ko. Tumayo ako at gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Bakit ka nagkukulong? Bakit ka binago ng sulat na iyon? At bakit amoy pabango ng iyong ex-girlfriend? Tumayo siya. Ang upuan ay kumaluskos sa kahoy na sahig. Huwag mong isali ang nanay ko dito. At huwag mong isali si Laura. Kaibigan lang siya na tumutulong sa akin sa mga legal na usapin ng testament. Gumagawa si Carmen ng mga kakaibang galaw sa mga accounts. Kailangan ko ng tulong. Tulong mula sa direktor ng isang investment fund. Wala kang mga abogado, Javier. Mga abogado ng pamilya mo. Komplikado. Hiyaw niya. At sa unang pagkakataon nakita ko ang pagod at galit na nasa loob niya. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Mga bagay tungkol sa pamilya. Tungkol sa aking nakaraan. Kaya ipaintindi mo sa akin. Sigaw ko. Ang mga luha ay bumalong sa aking mga mata sa kabila ng aking sarili. Ako ang asawa mo, hindi ang katulong, hindi isang estranghero. Ang nanay mo ay namatay na humihiling na ingatan kita at hindi ko alam kung ano ang kailangan kong protektahan sa iyo. Nakatitig siya sa akin nang may mabilis na paghinga. Ang tensyon ay bumubulusok sa hangin na parang isang buhay na bagay. Sa isang sandali, inakala kong magsasalita siya. Ilalabas ang katotohanan, anuman iyon. Ngunit pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga balikat. Namatay ang galit, nag-iwan lamang ng walang hanggang pagod. Hindi ko kaya, bulong niya. Hindi pa. Magtiwala ka sa akin, Ona. Pakiusap. Tumalikod siya at ikinulong ang sarili sa studio. Ang pagitan sa pagitan namin ay isa ng bangin. At ako sa kabilang panig, kasama ang aking sikreto na lumalaki sa loob ko at ang amoy ng tuberos na bumabalot sa aking isip. Kinabukasan, lumabas si Carmen sa condo unit. Dadalhin niya ang ilang personal na gamit ni Aling Nena. Wala si Javier. Malamig ko siyang tinanggap. Huwag kang mag-abal, sabi niya. Dumaan sa tabi ko na parang ako ay isang muebles. Alam ko kung nasaan ang lahat. Pinagmasdan ko siya habang naghahalungkat sa silid tulugan na naging kay Aling Nena sa kanyang mga pagbisita. Kinuha niya ang ilang alahas, ilang coat. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang lumang kahon na may inukit na kahoy na nasa sulok. Binuksan niya ito. Sa loob ay may puting damit, mga belo, mga bagay na pangrelihiyon. Inilabas ni Carmen ang mga ito ng may paghamak, mga sentimental na kalokohan. Reklamo niya. Basura ng probinsya. Naghalungkat siya hanggang sa ilalim at kumuha ng isang pakete na nakabalot sa isang silk scarf. Nang buksan niya ito, lumabas ang ilang sulat na nakatali sa isang laso at isang maliit na libro na may gasgas na itim na pabalat. Ano iyan? Tanong ko, lumapit. Ang diary ng kapatid ko noong dalagita pa siya, sabi ni Carmen. Nag-examine ng may masamang pag-usisa, purong kalokohan at mga love letter mula sa aking bayaw. Ang kawawang tao. Nagkunot ang kanyang ilong na parang may naamoy siyang bulok. Wala itong halaga. Sa basura. Ibigay mo sa akin, sabi ko. Iniabot ang kamay. Kung hindi mahalaga kay Javier, sa akin na lang ito. Tiningnan ako ni Carmen ng may paghamak. Para saan? Para tawanan ang kanyang mga pagdurusa noong teenager pa siya? Hindi, para sa respeto. Hindi ko sinabi sa kanya na dahil ayaw kong mahawakan ng kanyang uhaw na mga kamay ang huling intimate na bakas ng babaeng sumubok na sirain ako.
Nagkibit balikat si Carmen na tila hinahamak ang bagay at ang aking kilos. Kunin mo, isa pang malungkot na alaala para sa iyong koleksyon. Inihagis niya sa akin ang diary at ang mga sulat. Ang chest ay dadalhin ko. Para ito sa pamilya. Umalis siya kasama ang kanyang buti. Nanatili ako sa walang laman na sala na may maliit na itim na libro sa aking mga kamay. Binuksan ko ito. Ang sulat ay kay Aling Nena, ngunit isang batang Aling Nena na may nagmamadali at kurbadang kaligrapya. Napakaiba sa matigas na pirma na kilala ko. Ang mga unang pahina ay nagsasalita tungkol sa mga pista sa probinsya, tungkol sa mga pangarap na pumunta sa Maynila, tungkol sa isang binata na nagngangalang Mang Tonyo, ang ama ni Javier. May pag-ibig doon, isang simple at umaasang pag-ibig. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, binuklat ang mga pahina ang kasal, ang pagsilang ni Javier, ang kaligayahan ay tila tunay. Pagkatapos ang mga entry ay naging mas kakaunti, ang tinta minsan ay malabo. Nagsasalita ito tungkol sa mga kahirapan sa ekonomiya, tungkol sa ambisyon ni Mang Tonyo na umunlad, tungkol sa kanyang pagpasok sa lokal na politika, at pagkatapos ay lumabas ang isang bagong pangalan ng paulit-ulit Eduardo. Ipinangako ni Eduardo na tutulungan siya. Sabi niya may kinabukasan siya. Obsessed si Mang Tonyo sa proyekto ng bagong kalsada. Pinamamahalaan ni Eduardo ang lahat. Ngayon ay may matinding pagtatalo. May hinala si Mang Tonyo. Sabi niya, hindi tugma ang mga accounts. Natatakot ako para sa kanya. Bumilis ang tibok ng aking pulso. Eduardo Martinez, ang alkalde ng Maynila, isang makapangyarihang tao na laging nasa media, kilala sa kanyang matigas na kamay at sa kanyang malalaking proyekto sa urbanismo, ang parehong tao na pumirma sa demolition order ng aking studio. Mabilis akong nagbuklat ng mga pahina. Ang sulat ay naging mas nanginginig, halos hindi mabasa. Pumunta si Mang Tonyo para makita siya. Sabi niya, haharapin niya ito, na mayroon siyang ebidensya. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Pinakiusapan ko siya na huwag pumunta. Ang susunod na entry ay may petsa na 3 araw pagkatapos. Isang pangungusap lang ang nakasulat nang may lakas na halos tumagos sa papel. Patay na si Mang Tonyo. Aksidente, sabi nila. Ngunit alam ko ang totoo. Ipinangako sa akin ni Eduardo. Aalagaan niya kami kapalit ng aking katahimikan at ng aking anak, ang aking kawawang si Javier. Ano ang ginawa ko? Nahulog ang diary mula sa aking mga kamay. Umikot ang mundo sa paligid ko. Si Mang Tonyo, ang mapagmahal at ambisyosong ama ni Javier, ay hindi namatay sa isang simpleng aksidente sa trapiko. Pinatahimik siya ni Eduardo Martinez, ang alkalde, at si Aling Nena. Ibinenta ni Aling Nena ang kanyang katahimikan at ang kanyang sariling anak. Kapalit ng ano? Pera, proteksyon, ng posisyong panlipunan na labis niyang ipinagtanggol. Lahat ay nagkaroon ng isang kakilakilabot at baluktot na kahulugan. Ang pagkahumaling ni Aling Nena sa status, sa kalinisan ng pamilya, sa pagpapalayo sa akin ng intruder, ay ang pagkakasalang nagkatawang tao. Nagtayo siya ng isang kuta ng mga pagpapanggap upang itago ang kabulukan ng kanyang mga pundasyon at ibinigay niya ang kanyang anak. Marahil nang hindi niya alam sa taong pumatay sa kanyang ama. Alam ni Javier, iyon ba ang nakasulat sa sulat ng notary? Ang buong pagtatapat ng kanyang ina, ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at tungkol sa taong marahil ay hindi niya matapos. Ang pag-iisip ay masyadong monstrous. Pinulot ko ang diary ng may nanginginig na mga kamay. Ito ang ebidensya ng isang nakatagong pagpatay at isang decades-long blackmail. At ngayon ang parehong lalaki, si Eduardo Martinez, ay may kapangyarihan sa aking buhay, sa aking studio, at ang kanyang dating kasintahan o kasabwat o anuman, si Aling Nena, ay namatay na nag-iwan ng nakakalason na sikretong ito. Tumingin ako sa pintuan ng studio, sa likod kung saan itinago ni Javier ang kanyang sariling sikreto. Nakakonekta ito. Ito ba ang kanyang relasyon kay Laura? Sa kanyang mga investment fund? Bahagi ba ito ng anuman iyon?
O isa pang biktima si Javier, minanipula mula sa pagkabata. Ang takot na naramdaman ko noon ay hindi para sa akin, ito ay para sa buhay na lumalaki sa loob ko. Para sa anak ng isang lalaki na maaaring anak ng isang pagpatay at pagtataksil. Niyakap ko ang aking tiyan. Pinoprotektahan ito mula sa lamig na nagmumula sa mga lumang pahinang iyon. Mayroon akong diary, mayroon akong katotohanan, ngunit ang pag-alam nito ay hindi nagpapalakas sa akin. Nagpapalaki ito sa aking kahinaan. Dahil kung sinuman si Eduardo Martinez, si Carmen, o maging isang desperadong Javier ay matuklasan na alam ko. Kung gayon, hindi ako at ang aking anak ay magiging ligtas. Itinago ko ang diary sa tanging lugar na naisip ko, sa drying kiln ng studio, nakabalot sa plastic sa pagitan ng ilang lumang refractory bricks. Walang maghahanap doon. Nang gabing iyon, lumabas si Javier. May business meeting ako, sabi niya. Umiiwas sa aking tingin. Hindi ako nagtanong, tumango lang ako. Nang marinig kong sumara ang pinto, lumapit ako sa coat rack. Ang kanyang magandang jacket, ang kulay abo, ay nakasabit doon. Kinuha ko ito at inilapit sa aking mukha. Huminga ako ng malalim. Naroon muli ang tuberose, ang amber, ang pabango ni Laura, at sa pagitan ng amoy na iyon na may halong lana, nakita ko ang isa pang mas banayad, pamilyar mula sa mga larawan sa mga pahayagan, isang mamahaling sigar, isang citrusy at woody cologne, ang parehong naamoy ko sa isang pampublikong kaganapan ng City Hall na dinaluhan ko upang magprotesta sa paggiba ng aking studio. Ito ang pabango ni Eduardo Martinez. Hindi lang kasama ni Javier si Laura, nasa isang silid siya na napakalapit sa taong marahil ay pumatay sa kanyang ama. At ako lang ang nakakaalam nito na may nakamamatay na sikreto sa kiln at isa pa tungkol sa buhay sa aking tiyan, nakakulong sa isang sapot na hinabi, 20 taon na ang nakalilipas, na ang pinakamapanganib na hibla ay bumabalot na rin sa aking asawa. Ang pabango ni Eduardo Martinez ay nanatili sa aking ilong, isang citrusy at woody ghost na nilason ang hangin ng aming condo unit. Naaamoy ko ito sa bawat sulok. Halo sa tuberos ng aura, isang nakakalason na kombinasyon na bumabalot sa akin. Si Javier ay naging isang pader, pisikal na naroroon, ngunit emosyonal na milya-milya ang layo. Ang kanyang mga paglabas sa gabi ay mas madalas, laging may dahilan ng mga meeting o mga usapin tungkol sa mana. Ang mana na, ayon sa testament, ay halos wala. Ang aking kanlungan ay nanatili sa studio, ngunit ngayon ito ay isang kuta na nilalabanan. Ang Cebu ang aking horizon, ang tanging pag-asa kong makatakas sa bangungot na iyon, nang buo ang aking dignidad at negosyo. Nagtatrabaho ako ng may desperadong galit. Ang mga daliri ay nagmumolde ng mga anggular at proteksisyon na hugis, mga vase na parang kalasag, mga bowl na may matatalim na gilid. Ang aking sining ay nagiging mapanganib, tulad ko. Ang pagduduwal ay aking laging kasama. Isang matalim na paalala ng sikreto na lumalaki sa loob ko. Itinatago ko ito sa ilalim ng mga maluwag na damit at mga kasinungalingan tungkol sa gastritis. Si Javier, abala sa sarili niyang mundo, ay tila walang napapansin. Isang hapon, habang nilalagyan ko ng deep green glaze ang isang piraso, tumunog ang metal ng pintuan ng studio nang may matalim na tunog. Hindi ito ang oras ng postman. Ibinaba ko ang brush nang may mabilis na tibok ng puso. Pagkabukas, nakita ko si Laura Reyes. Nakasuot siya ng isang walang kapintasan na navy blue pantsuit at isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ona, buti at nandito ka." Ang kanyang tingin ay sumuri sa aking mukha. Pagkatapos ay mabilis na bumaba sa aking tiyan sa isang mababang bahagi sa ilalim ng malaking sweater. Tila huminto ito ng isang maliit na bahagi ng isang segundo nang masyadong matagal. "Maari ba akong pumasok?" May dala akong balita. Nang hindi naghihintay ng sagot, pumasok siya, ang kanyang pabango. Ang tuberose at amber ay pumuno sa espasyo. Sinasakop ang amoy ng luwad at mga oxides. "Anong balita?" tanong ko. Isinara ang pinto. Hindi ako nag-alok ng upuan. Sumandal siya sa work table, casual na dumikit sa ilang sketches. Nakausap ko si Javier. Sa sitwasyon ng pamilya,
Sa pagharang ng pondo ng kanyang tita, nasa isang napakahirap na posisyon siya. Huminto siya ng dramatiko. Gusto kanyang protektahan, Ona. Gusto niyang tiyakin na mayroon kang kinabukasan, anuman ang mangyari. Kaya naglilipat siya ng pondo sa aking fund, Raices Capital, para invest namin ng ligtas. Para sa iyo. Ang mga salita ay nahulog na parang mga bato. Mga transfer? Tanong ko nang may kakaibang kalmado sa boses. Binigyan ka ni Javier ng pera? Hindi. Sa akin. Sa fund ito ay isang ligtas na investment vehicle. Gusto niyang tiyakin ang isang cushion para sa iyong proyekto, para sa studio. Ang kanyang ngiti ay naging mas malawak. Isang napakagandang kilos, hindi ba? Sa kabila ng lahat, iniisip ka niya. Pakiramdam ko ay bumukas ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Totoo ba ito? Ito ba ang paliwanag sa kanyang pagiging lihim? Sa kanyang mga meeting sa kanya? Ang pagprotekta sa akin sa pinansyal sa likod ng kanyang pamilya? Tila tugma ito sa Javier na nagtanggol sa akin sa ospital. Ngunit ang amoy ni Eduardo Martinez sa kanyang jacket, ang mapanuring tingin ni Laura, walang tugma. At bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ko. Nagkibit balikat si Laura. Gusto niyang gawing sorpresa, siguro. O marahil ay ayaw niyang mag-alala ka sa mga legal na detalye. Alam mo naman ang mga lalaki. Ang kanyang tono ay mapagmataas. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon na nagpakita ng huwad na pag-aalala. O na mahal, napakaputla mo. Ayos ka lang ba? Mukha kang pagod. Muling tumuon ang kanyang tingin sa aking tiyan. Ito ay isang pahiwatig, hindi isang tanong. Ayos lang ako. Sabi ko. Masyadong mabilis. Stress lang. Oo, oo. Tumango siya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Ang stress ay maaaring maging napaka-traidor, lalo na sa ilang sitwasyon. Umayos siya. Well, ayoko nang abalahin ka pa. Gusto ko lang na malaman mo na si Javier ay gumagawa ng mga hakbang para sa iyong kapakanan, na magtiwala ka sa kanya. Lumapit siya sa pinto at bago umalis ay lumingon. At congratulations sa Cebu. Malaking oportunidad iyan. Sana maging maayos ang lahat. Nakakahiya kung may makasira dito. Ang banta, malambot na parang seda, ay nanatili sa hangin pagkatapos niyang umalis. Nanginginig ako, hindi lang dahil sa kanyang sinabi, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Alam niya, o hindi bababa sa naghinala siya. Nang gabing iyon, huli nang dumating si Javier. Amoy mamahaling alak at pagod. Tahimik ko siyang pinaghapunan. Ang tensyon ay isang malaking bato. Bumisita si Laura sa studio ngayon. Sabi ko habang naghahain ng sabaw. Napatigil siya sa gitna ng pagsubo ng kutsara. Oo? Para saan? Sabi niya, naglilipat ka ng pera sa kanyang fund para sa akin. Para sa aking kinabukasan. Ibinalik ni Javier ang kutsara. Wala siyang ekspresyon. Oo, totoo iyan. Ito ay isang estratehiya. Dahil hinaharang ni Carmen ang lahat, kailangan kong ilipat ang mga resources sa isang ligtas na lugar. Si Laura ay may mga koneksyon. Alam niya kung paano palaguin ang kapital at hindi mo masabi sa akin? Ayoko nang bigyan ka ng mas maraming alalahanin. Sapat na ang studio, ang Cebu, gumawa siya ng isang malabo na kilos na sumasakop sa hangin sa pagitan namin. Lahat ng hindi nasabi sa katotohanang ibinenta ng iyong ina, ang katahimikan tungkol sa pagkamatay ng iyong ama kay Eduardo Martinez. Sabi ko. Ang katahimikan na sumunod ay ganap na parang huminto ang mundo. Namutla si Javier sa paraan na hindi ko pa kailanman nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng takot at ng iba pa isang matinding galit. Ano? Anong sabi mo? Bulong niya. Nakita ko ang diary niya, ang kay Aling Nena. Binasa ko. Hindi ko maiwasang manginig ang boses ko. Alam ko ang tungkol kay Mang Tonyo. Alam ko ang tungkol kay Eduardo. Alam ko ang lahat, Javier. Agad siyang tumayo. Ang upuan ay bumagsak nang may malakas na ingay. Paano ka naglakas loob? Paano ka naglakas loob na manghimasok sa mga gamit ng nanay ko? May isang taong kailangang gawin iyon.
Sigaw ko. Tumutulo na ang luha ng galit at takot dahil ikaw ay nakakulong sa iyong mundo ng mga sikreto at mga meeting na amoy cologne ng taong marahil ay pumatay sa iyong ama. Ano ang ginagawa mo sa kanya, Javier? Ano ang ginagawa mo kay Laura? Talaga bang nag-invest ka para sa akin? O nakasama ka sa isang bagay na kakanlungan tayong dalawa? Sumimangot ang kanyang mukha. Ang galit ay napalitan ng ekspresyon ng sakit at malalim na pagkabigo. Wala kang alam sa sinasabi mo. Aniya ng may garalgal na boses at puno ng paghamak. Sinabi ko na sa iyo, mga bagay iyon ng pamilya, mga komplikadong bagay na hindi mo maiintindihan. Palagi kang nanghihimasok kung saan hindi ka dapat, naghahanap ng drama kung saan wala. Ikaw ay katulad ng... Napatigil siya, ngunit ang pangungusap ay nanatili sa hangin, nilason ang lahat. Katulad ng sino, Javier? Tanong ko. Huminga siya ng malalim at nang magsalita, ang kanyang mga salita ay parang matatalim na yelo. Katulad niya, sabi niya, tulad ng sinabi ng nanay ko, walang tiwala. Naniniwala na ikaw ang pinakamahalaga sa lahat. Iniisip na lahat ay isang conspiracy laban sa iyo. Tulad ng sinabi ng nanay ko, ulit ko. Bawat pantig ay isang hampas ng latigo. Ang mundo ay lumiit sa apat na salita. Ang lahat ng sakit, ang kahihiyan, ang pakikipaglaban, at siya, sa pinakamabangis na sandali, ginamit niya ang pinakamababang sandata na mayroon siya ang huling pasya ni Aling Nena. Tiningnan niya ako at sa isang sandali ay tila nagsisisi siya, ngunit huli na ang lahat. Ang sugat ay bukas, naglalabas ng lason. Umalis ka, sabi ko nang may nakamamatay na kalmado. Umalis ka sa paningin ko, Ona. Umalis siya. Kinuha niya ang jacket, ang amoy ng kanyang mga multo, at lumabas, isinara ang pinto nang may matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa buong pagkatao ko. Bumagsak ako sa isang upuan. Humihikbi. Nagsimula noon ang sakit sa aking tiyan. Isang mapurol at malalim na pagbaluktot na hindi lamang emosyonal, ito ay pisikal, matalim, mapanghimasok. Hinawakan ko ang aking ibabang tiyan, sinisikap huminga. Hindi, pakiusap. Wag ngayon. Pakiusap ko sa kawalan. Kinabukasan, sumikat ang araw nang may makapal na katahimikan. Hindi pa bumabalik si Javier. Medyo humupa ang sakit, ngunit may pakiramdam ng kabigatan at pagduduwal na sumasama sa akin. Pumunta ako sa studio, ginagabayan ng inertia, ng pangangailangan na gumawa ng isang bagay upang lumaban. Kailangan kong tapusin ang mga piraso para sa Cebu. Ito ang tanging salbabida ko. Nang lumiko ako sa Taft Avenue, nakita ko siya. Bukas na bukas ang pinto ng lupa at apoy, isang kakaiba at hindi natural na itim sa harapan. Tumakbo ako sa huling metro. Ang loob ay isang bangungot, ang aking mundo ay wasak. Nakakalat ang mga istante, mga piraso ng mga buwan ng trabaho na naging mga durog na luwad at glaze sa sahig. Ang mga pugon ay nakapatay at malamig. Ang mga dingding ay may pula na pintura at sa pangunahing dingding ay nakasulat sa makapal at madugo na spray paint. Isang salita, ingat. Hindi umalis ka. Hindi sa labas. Ingat. Isang utos. Isang masama at personal na babala. Sumandal ako sa door frame, hindi makapasok. Ang pagduduwal at sakit ay bumalik nang may matinding lakas. Bumaluktot ako sa baywang. Isang mamasa-masa at kakilakilabot na init ang dumaan sa aking mga binti. Tiningnan ko ang ibaba. Isang madilim na pulang mantsa ang kumalat sa tela ng aking pantalon. Hindi, ungol ko na mag-isa sa pintuan ng aking sirang studio. Pakiusap. Hindi. Tumindi ang sakit. Isang apoy na kumubra sa akin at naglabas ng isang sigaw. Dumulas ako sa doorframe hanggang sa maruming sahig. Napapaligiran ng mga labi ng aking buhay. Sa huling lakas, kinuha ko ang telepono, ang aking nanginginig at may mantsa na mga daliri. Denial ko ang emergency number. Ang boses sa kabilang linya ay malayo, na parang sa ilalim ng tubig. Tulong. Pakiusap, ang studio ko. Nagdudugo ako. Ang dilim ay dahan-dahang dumating mula sa gilid ng aking paningin.
Nilalamon ang pulang mga titik sa dingding, ang mga piraso ng aking mga pangarap sa sahig, ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga pisngi. Ang huling bagay na naisip ko bago ang lahat ay nawala ay hindi si Javier, ni Aling Nena, ni ang sikreto ng diary. Ito ay ang deep green ng glaze na hindi matutuyo at ang buhay na nawawala sa akin ng tahimik na dumating. Ang puti at malamig na ilaw ng ospital ang nagpabalik sa akin sa kamalayan. Isang mapurol na ugong sa aking mga tenga, isang malalim at walang laman na sakit sa aking tiyan at isang amoy ng antiseptic na agad akong dinala sa silid ni Aling Nena. Napakapait ng ironiya kaya halos hindi ko ito malunok. Isang nurse na may galit na mukha ang nag-aayos ng isang IV drip. Nagkaroon ka po ba ng miscarriage, Ginang Garcia? Pasensya na. Ang kanyang mga salita ay parang mekanikal na balita sa panahon. Matagumpay ang D.C. Kailangan mo ng pahinga. Miscarriage. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kawalan sa loob ko. Hindi lang ito isang sikreto na mas kaunti ang dapat itago. Ito ay isang sirang pangarap, isang posibleng kinabukasan, binura, at nawala ko ito nang mag-isa. Sa sahig ng aking sirang studio, napapaligiran ng puot at pagkawasak, hindi dumating ang mga luha, tanging isang matalas na lamig na parang naging yelo ang aking dugo. Tiningnan ko ang paligid. Ang silid ay walang personalidad. Walang dumating. Sino ang darating? Wala si Javier, walang bakas niya. Sinuri ko ang cellphone na nasa nightstand. Katahimikan. Walang tawag. Walang mensahe. Ang aking asawa ay hindi alam na nawala lang namin ang kanyang anak. O marahil, alam niya at hindi niya ito pinapansin. Noon pumasok si Clara, hindi ang aking kapatid, kundi si Clara, ang aking kusin-in-law. Ang bunsong anak ni Tito Ramon, isang 22 taong gulang na babae, mahiyain at laging medyo malayo sa family circus. May hawak siyang bungkus ng murang bulaklak at isang ekspresyon ng malalim na pagkabahala. Hello, Ona. Bulong niya habang inilalagay ang mga bulaklak sa nightstand na parang nasusunog ang kanyang mga kamay. Sinabi sa akin ni Papa ang tungkol sa studio at pagkatapos ay nalaman ko na nandito ka. Hindi niya binanggit ang miscarriage. Ipinapalagay ko na hindi binigyan ng kanyang ama ng mga detalyeng iyon. Salamat, Clara. Sabi ko nang may boses na hindi ko nakikilala. Ikaw lang ang dumating. Nagkibit balikat siya, nakatingin sa sahig. Ang pamilya ay hindi masyadong malapit, tanging kapag mayroong makukuha. Huminto siya, naglalaro sa gilid ng kanyang jacket. Hoy, Ona, mayroon, may nakita ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa iyo sa lahat ng nangyayari sa iyo. Isang kislap ng alerto ang tumagos sa aking pagkabigla. Sabihin mo, ibinaba pa ni Clara ang kanyang boses na parang naririnig ng mga dingding. Nung isang araw, pumunta ako sa Cafe Breton para mag-aral. Sa isang mesa sa likod, halos nakatago, nakita ko si Laura Reyes na may matandang lalaki na nakasuot ng suit. Seryoso silang nag-uusap. Parang may negosyo. Ang lalaki ay si Eduardo Martinez, ang alkalde. Ang pangalan ay nahulog na parang bloke ng tingga sa katahimikan ng silid. Sigurado ka? Ganap. Nakita ko na siya ng libu-libong beses sa TV at hindi iyon mukhang normal na business meeting, Ona. May inabot siyang sobre. Tumango siya at inilagay sa kanyang handbag. Mayroon silang pagiging malapit. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Pagkatapos, nang umalis si Laura, nakita ko na nanatili ang alkalde ng ilang sandali at tumawag. Mukhang nasisiyahan. Ang mga kakilakilabot na piraso ay nagsisimulang magkasya sa aking isip. Si Laura ay hindi lang isang oportunistikong ex-girlfriend. Konektado siya kay Eduardo Martinez at si Javier ay nasa gitna. Siya ba ang bahagi ng anuman iyon? O isa pang pawn tulad ng kanyang ama? 20 taon na ang nakakaraan. Sinabi mo ba sa iba? Tanong ko. Umiling si Clara. Sa iyo lang ako nagtitiwala. Si Tita Carmen ay parang sinasapian mula nang nangyari ang mana. At si Javier? Nag-alinlangan siya. Hindi na si Javier ang dati. Ona, mula nang mamatay si Tita Aling Nena. Parang nasa ibang lugar siya. Oo, bulong ko. Alam ko, umalis si Clara pagkatapos ng ilang sandali.
Hindi pa siya nakakapangako ng pagiging discreet. Naiwan akong mag-isa, kasama ang ugong ng makina at ang echo ng kanyang mga salita. Eduardo at Laura. Laura at Javier. Javier at ang sikreto ng kanyang ama. At ako sa gitna, nawawala ang lahat, ang aking anak, ang aking studio, ang aking kasal. Kinabukasan, pinayagan na akong umuwi. Dinala ako ng taxi sa bahay. Walang tao sa bahay, malamig. Puno ng multo ni Javier at ng pabango ng kanyang mga pagtataksil. Hindi ako makakapanatili doon. Hindi ako makakapunta sa studio. Hindi ko matitiis na makita ang salitang ingat na nakasulat sa aking dugo at sa aking pagkasira. Kailangan ko ng isang bagay, isang ebidensya, isang hibla na hihilahin. Naalala ko ang chest ni Aling Nena, ang dinala ni Carmen. Ngunit dinala ni Carmen ang muebles. Hindi ang lahat ng nilalaman nito. Ang diary ay nasa akin, nakatago, at ang iba pang mga bagay, ang mga sulat, ang mga belo, at ang misal, ang maliit na libro ng mga panalangin na may itim na pagjabalat na hinamak ni Carmen. Naalala ko ito. Nasa gitna ito ng mga bagay sa chest. Itinapon ba niya ito o iniwan? Dali-dali kong sinuri ang cloth bag kung saan ko itinago ang diary at ang hindi gusto ni Carmen. Doon, sa ilalim ng lumang panyo. Naroon ito, maliit, gasgas, na may mga pahina na ginintuan ng panahon. Hinawakan ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Binuklat ko ang mga pahina nito na puno ng mga panalangin sa Latin at Espanyol, mga salmo, mga misa para sa mga patay walang kapansin-pansin, hanggang sa malapit sa dulo. Sa pagitan ng mga pahina na nakatuon sa extreme unction, may nakita ako. Hindi ito isang panalangin. Ito ay isang maliit, kuwadradong litrato na may mga gilid na may alon dahil sa panahon itim at puti. Maingat ko itong inilabas. Sa larawan ay 2 batang tao na nakangiti sa harap ng nakamamanghang gusali ng City Hall ng Maynila. Isang magandang babae, may maitim na buhok, nakapusod, na may puting damit. Si Aling Nena, bata, nagniningning, na may liwanag sa kanyang mga mata na hindi ko pa kailanman nakita, at sa tabi niya, na may braso sa kanyang mga balikat, isang matangkad na binata, na may malakas na panga, at isang tiwala sa ngiti. Hindi siya si Mang Tonyo, ang ama ni Javier. Agad ko siyang nakilala. Sa kabila ng mga taon, isang batang Eduardo Martinez siya, marahil ay 25 taong gulang, sa likod, na may parehong kabataan, na sulat kamay ng diary. Isang dedikasyon para kay Marta na nagpapaganda kahit sa City Hall na parang isang hardin. Laging sa iyo, Edu. Hulyo 1978. Hulyo 1978. 2 taon bago nakilala ni Aling Nena si Mang Tonyo. 3 taon bago ipinanganak si Javier. Huminto ang mundo. Hindi lang ito isang blackmail, isang relasyon ng kapangyarihan pagkatapos ng pagkamatay ni Mang Tonyo. Mayroon ng isang bagay noon pa. Isang personal na bagay. Laging sa iyo, nagmamahalan sina Eduardo at Aling Nena o hindi bababa sa mahal siya ni Eduardo. At pagkatapos ay isang mas kakilakilabot, mas nakakabaliw na koneksyon ang sumabog sa aking utak. Kung nagkaroon ng relasyon sina Aling Nena at Eduardo, kung ang relasyon na iyon ay bago kay Mang Tonyo at kung ipinanganak si Javier noong 1981, hindi ito maaaring mangyari. Ito ay kabaliwan, isang monstrous idea, ngunit ang mga petsa ay tugma. Ang pagkakahawig na hindi ko kailanman nagawang ikonekta ang malakas na panga, ang hugis ng noo. Hindi kamukha ni Javier ang mga larawan ni Mang Tonyo, na mas payat, na may mas banayad na mga mukha. Ngunit sa larawan ng batang Eduardo Martinez, ang hangin ng tiwala sa sarili, ang tingin na iyon mayroong isang echo. At ang huling salita ni Aling Nena sa ospital. Ingatan mo ang anak ko. Hindi, ingatan mo si Javier. Ingatan mo ang anak ko na parang siya lang ang kanyang anak. Na parang si Mang Tonyo ay hindi na higit pa sa isang nominal na ama. At kung hindi anak ni Mang Tonyo si Javier, at kung anak siya ni Eduardo Martinez, binago nito ang lahat. Ang blackmail, ang katahimikan, ay hindi lang para sa isang pagpatay. Ito ay para itago ang isang illegitimate child
upang protektahan ang makapangyarihang alkalde mula sa isang iskandalo na maaaring sumira sa kanyang karera. At ibinenta ni Aling Nena ang kanyang asawa at marahil ang katotohanan sa kanyang sariling anak upang protektahan ang tunay na ama, upang mapanatili ang status, ang pera, ang mga pagpapakitang tao, upang ang kanyang anak, nang hindi niya alam, ay maging lihim na supling ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Maynila. Naramdaman ko ang isang matinding pagkahilo, kaya kinailangan kong sumandal sa dingding. Ang diary, ang litrato, ang mga transfer ni Javier kay Laura, ang koneksyon ni Laura kay Eduardo, ang demolition order ng aking studio, ang panggigipit ni Carmen, lahat ay bumubuo ng isang nakakasuklam at magkakaugnay na mosaic. Patuloy pa ring minanipula ni Aling Nena mula sa libingan at alam ni Javier. Iyon ba ang nakasulat sa sulat ng notary, ang pagtatapat ng kanyang tunay na pagkaama? Kaya ba siya lumapit kay Eduardo sa pamamagitan ni Laura upang angkinin ang kanyang lugar o upang maghiganti? Nag-vibrate ang aking telepono sa nightstand. Mensahe ito mula kay Javier, ang una sa loob ng ilang araw. Ona, pasensya na. Naging abala ako sa napakahahalagang bagay. Nalaman ko ang tungkol sa studio. Huwag kang mag-alala, aayusin natin. Magkita tayo sa bahay mamaya. Mahal kita. Binasa ko ito ng 1, 2, 10 beses. Napakakahalagang bagay. Mga meeting sa kanyang biological father. Aayusin natin. Sa pera ng sino? Kay Eduardo. Mahal kita. 3 salita na ngayon ay tila walang laman. Huwad na parang laro ang papel na pera. Hindi ako sumagot. Hindi na ako makapaniwala sa kanya. Napakaraming patong ng kasinungalingan. Napakaraming sikreto. Mayroon siyang sarili niyang nakatago sa bulsa ng kanyang jacket at mayroon akong sarili kong nakatago sa drying kiln at sa mga pahina ng isang misal. Nawalan ako ng anak. Nawalan ako ng studio. Nawalan ako, sa tingin ko, ng aking asawa. Ngunit may nakuha akong isang napakapanganib na bagay, ang katotohanan. At ang katotohanan, gaano man ito kasindak-sindak, ay isang sandata ang tanging natitira sa akin. Maingat akong nagbihis nang may mabagal na galaw ng robot. Malalim ang pisikal na sakit, ngunit ang iba pang sakit, ang sakit ng pagtataksil at ganap na kawalan, ay isang karagatan kung saan ako nalulunod. Tiningnan ko ang larawan ng batang sina Aling Nena at Eduardo na nakangiti sa harap ng City Hall. Sila ang nagtayo ng kulungan ng mga kasinungalingan na ito. Ilang dekada na ang nakalilipas. At ngayon ay nakulong ako dito, kasama ang kanyang anak, ang aking asawa, na posibleng naging tagapamahala ng aking kulungan. Kailangan kong umalis, kailangan kong mag-isip, at higit sa lahat kailangan kong protektahan ang aking sarili. Dahil, kung totoo ang hinala ko, hindi lang niya binantaan ang mana ni Eduardo Martinez, binantaan niya ang kanyang pinakamahalagang sikreto at ang isang tao na kayang pumatay upang protektahan ang kanyang nakaraan ay kayang gawin ang anuman upang protektahan ang kanyang kasalukuyan. At alam ko na ngayon ang lahat, ang katahimikan ng condo unit ay naging nakakabigla, puno ng bigat ng litrato at ng katotohanan na inilalabas nito. Ang mensahe ni Javier, ang mekanikal na mahal kita, ay tila lumulutang sa hangin na parang panunuya. Hindi ako makakapanatili doon. Kailangan ko ng aksyon. Kailangan ko ng mga sagot na hindi ang mga sagot ng aking isip na umikot sa impyernong mga bilog, at kailangan kong lumayo sa multo ng anak na hindi magiging. Naalala ko ang mga salita ni Clara, ang pagkikita ni na Laura at Eduardo, ang sobre na nagpapalit ng kamay. Hindi lang ito isang personal na relasyon. Ito ay isang transaksyon. Kailangan kong malaman kung ano ang kanilang binabalak at kung si Javier ay kanilang pawn o kanilang kasabwat. Sa mga sumunod na araw, habang ang katawan ay pisikal na gumagaling mula sa isang kawalan na hindi pa rin naaasimila ng kaluluwa, naging anino ako. Hindi na si Ona ang ceramic artist, ni si Ona ang asawang ipinagtaksil. Si Ona na ang investigador. Pinakilos ng isang malamig na galit at isang matalim na survival instinct. Ginamit ko ang mga natitira kong ipon ang hindi alam ni Javier at hindi dumaan sa studio upang kumuha ng isang diskretong detective na inirekomenda sa akin ng isang kilalang abogado.
Binigyan ko siya ng 2 pangalan, Laura Reyes at Eduardo Martinez, at isang utos. Hanapin ang koneksyon, ang negosyo, lahat. Samantala, nagkunwari akong normal kay Javier. Bumalik siya sa bahay na may malabong dahilan tungkol sa mga panggigipit at mga transaksyon. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata, isang katigasan na hindi ko pa nakita sa kanya. Hindi na siya ang taong pinahihirapan pagkatapos ng libing. Siya ay isang taong nakatuon, malamig. Iniiwasan namin ang pag-usapan ang mahahalagang bagay, ang sirang studio. Sabi niya aayusin niya na wag akong mag-alala. Tungkol sa miscarriage, isang mutual, pasensya na, hindi komportable at walang laman. Tungkol sa hindi masusukat na pagitan sa pagitan namin, natutulog kami sa parehong kama, pinaghihiwalay ng isang karagatan ng mga sikreto. Ang detective, isang matanda at tahimik na lalaki na nagngangalang Mang Roger, ay tumawag sa akin 1 linggo pagkatapos. Nagkita kami sa isang coffee shop na malayo sa sentro. Si Ginang Reyes at Ginoong Martinez ay konektado sa pamamagitan ng isang shell company. Sabi niya, iniaabot sa akin ang isang manipis na sobre. Southeast Pharmaceuticals Incorporated. Walang ginagawang kahit ano. Isang vehicle para maglipat ng pera. Malaking halaga ang pumapasok mula sa mga offshore account na konektado sa mga dami ng partido ni Martinez at lumalabas patungo sa investment company niya, Raices Capital. Tiningnan ko ang mga papel, mga legal na dokumento at mga bank statement na may nakamaskara na mga pangalan. Hindi ko lubos na naiintindihan, ngunit malinaw ang esensya, money laundering, nilalabhan ni Laura ang pera ni Eduardo. May iba pa? Dagdag ni Mang Roger, ibinaba ang kanyang boses. Na-access ko ang kanyang digital agenda. Si Laura Reyes ay may paulit-ulit na medical appointment, bawat buwan sa isang pribadong klinika sa Alabang. Laging sa parehong specialist, si Dr. Valdez. Toxicologist, isang toxicologist. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na may isang masamang echo. Naisip ko si Aling Nena sa kanyang biglaang pagkamatay na ipinatungkol sa aneurysm, sa kanyang dating kahinaan, sa kanyang mga pagkahilo, sa diary, sa kanyang takot maaari. Maaari mo bang makuha ang medical history ng isang tao? Tanong ko. Ang boses ko ay halos bulong. Nagpakita si Mang Roger ng paghingi ng tawad. Napakahirap po, Ginang Garcia. Ngunit ang klinika ay may mediocre security system at si Dr. Valdez ay nagpapagamot sa ilang miyembro ng alta sosyedad. Tiningnan niya ako ng matalim. Sino ang hinahanap mo? Si Aling Nena de la Cruz. Ang aking biyenan. Tumango siya nang hindi kumukurap. Gagawin ko ang aking makakaya. Pagkalipas ng 2 araw, nag-iisa ako sa condo unit. Lumabas si Javier para sa isang hapunan ng negosyo. Naghinala ako na kasama niya si Laura o mas masahol pa, si Eduardo. Nagpadala sa akin ng detective ng isang naka-encrypt na mensahe. May impormasyon ako. Rizal Park, bangko sa tabi ng lawa. Bukas ng 10 a.m., pumunta ako ng maaga, nakabalot sa isang trench coat at isang scarf na parang isang espiya sa aking sariling buhay. Dumating si Mang Roger ng punctual na may daladalang pahayagan. Umupo siya sa tabi ko, nagkukunwari na nagbabasa. Si Aling Nena de la Cruz ay pasyente ni Dr. Valdez. Bulong niya. Iniaabot sa akin ang isang nakatiklop na papel sa loob ng pahayagan. Halos 10 taon na. Ginagamot para sa isang di umano'y kakulangan sa mineral. Nagre-reseta ng buwanang intravenous supplements. Binuksan ko ang papel nang may nanginginig na mga daliri. Ito ay isang kopya ng blood test. May petsa 1 linggo bago siya mamatay. Ang mga values ay out of range. Ang ilan ay may pulang marka at sa ibaba. Isang handwritten note mula sa doktor, halos hindi mabasa. Mga thallium levels na patuloy na mataas. Suriin ang pinagmulan. Kontaminasyon sa kapaligiran. Mga supplement, pasyente ay tumatanggi sa exposure. Sintomas paglalagas ng buhok, peripheral neuropathy, pagduduwal, tugma. Agad na itigil ang paggamot at ipagbigay alam sa health authority. Medico-legal risk, thallium, isang nakakalason na lason, mataas. Namatay ang dugo ko
Hindi ito aneurysm. Ito ay isang mabagal na paglason na nakamaskara bilang isang medikal na paggamot at alam ng doktor o naghinala siya nag-notify. Ang biglaang pagkamatay ni Aling Nena ay nakatipid sa kanya ng problema, ang thallium, bulong ko. Maaring ibigay sa kanya sa mga supplement na iyon. Ito ay isang karaniwang paraan ng chronic poisoning, sabi ni Mang Roger ng mahina. Walang kulay, walang amoy, walang lasa, nag-iipon sa katawan, nagdudulot ng mga sintomas na maaaring malito sa ibang sakit at sa tamang dosis. Nagdudulot ng organ failure o tulad sa kasong ito, isang malaking cardiovascular event. Si Laura ay partner ni Eduardo. Pinamamahalaan ni Laura ang kanyang maruming pera. Bumibisita si Laura sa isang toxicologist upang matuto, upang manggasiwa, at si Aling Nena. Si Aling Nena, na napakaraming alam, na nag-blackmail kay Eduardo sa loob ng maraming taon sa sikreto ng pagkaama, ay naging isang panganib na kailangang tanggalin. Lahat ay nagkasya. Ito ay isang makinarya ng kapangyarihan, corruption, at kamatayan. At si Javier, saan siya magkakasya sa lahat ng ito? Siya ba ay isang puppet, isa pang target, o may iba pa? Nang gabing iyon, huli nang bumalik si Javier, amoy mamahaling alak at ang citrusy cologne na ngayon ay kinikilala ko na kay Eduardo. Dumating siya ng may kagalakan, na may kakaiba at nerbiyos na enerhiya. Ona, aniya, pumasok sa sala kung saan nagkukunwari akong nagbabasa. Kailangan nating mag-usap. Ang kanyang tono ay iba, direkta, hindi na umiiwas. Naghanda ako. Tungkol saan? Tungkol sa lahat. Umupo siya sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang ilaw na hindi ko kayang ipaliwanag. Tungkol sa nanay ko, kay Eduardo Martinez. Sa tatay ko. Nagpigil ako ng hininga. Aamin siya. Sasabihin ba niya sa akin ang katotohanan ng sulat? Nag-iimbestiga ako. Patuloy niya. Pinadaanan ang kanyang kamay sa buhok. Mula nang basahin ko ang sulat ni Mama, sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa kanyang relasyon kay Eduardo, tungkol sa aking biological father. Naroon na, kinumpirma niya. Tiningnan ko siya, naghihintay. Ngunit hindi ito ang iniisip mo. Mabilis niyang sinabi, na parang binabasa ang aking takot. Hindi ako lumapit sa kanya para mag-claim ng kahit ano. Ito ay para imbestigahan, upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mang Tonyo, ang taong inakala kong ama ko. Natigilan ako. Ano? Ang sulat ni Mama ay isang pagtatapat. Oo, ngunit isang babala din. Sinabi niya sa akin na huwag magtiwala kay Eduardo, na siya ay mapanganib, na gumawa siya ng mga kakilakilabot na bagay. Ngunit hindi siya nagbigay sa akin ng ebidensya. Tanging ang kanyang salita, yumuko siya. Ang kanyang boses ay naging apurahan, matindi. Kailangan ko ng ebidensya, Ona. Upang pagbayarin siya kay Mang Tonyo. Sa kanya, sa huli, sa lahat. Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan kong makapasok sa kanyang bilog. Isang kakilakilabot na ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip, at si Laura. Si Laura ang susi. Inamin niya nang may kilos ng sakit. Siya at si Eduardo ay may negosyo. Siya ang kanyang money launderer, ang kanyang konfidante. Alam kong malapit sila noon. Lumapit ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang isang kwento na ako ay nabigo sa aking pamilya, sa kanilang kuripot na mana, na gusto kong magpayaman sa sarili ko, na hinahangaan ko si Eduardo, naniwala siya sa akin, o nagkunwari na naniwala. Ang mga transfer, sabi ko nang hindi humihinga. Ang pera na ibinigay mo sa kanya ay ang bait. Bulong niya, pera mula sa aking mga ipon. Oo, ngunit naglihis din ng pondo mula sa mga family accounts na hindi pa nahaharangan ni Carmen. Kailangan kong magmukhang kapani-paniwala isang anak na desperado sa pera, handang lumapit sa makapangyarihang kaibigan ng kanyang ina. Mayabang si Eduardo. Binola niya. Inakala niya na kaya niya akong bilhin, kontrolin, tulad ng pagkontrol niya sa nanay ko. Nanginginig ako. At ang pabango, ang mga hapunan. Bahagi ng syarade, sabi niya.
At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kahihiyan sa kanyang mga mata. Kailangan kong gawing kapanipaniwala. Kay Laura mas madali. Siya ay ambisyoso. Nakikita niya sa akin ang direktang koneksyon kay Eduardo, isang asset. Ginagampanan ko ang papel ng nalilitong lalaki, nahuhumaling sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang lifestyle, at sa kanya. At ang studio? Javier, basag ang boses ko. Iyon din ba ang bahagi ng charade mo, ang hayaan mong sirain ang akin? Ang kanyang ekspresyon ay naging ganap na pagkalito at sakit. Hindi, wala itong kinalaman sa akin. Sumpa ko, Ona. Nang malaman ko ang tungkol sa sanggol, naglaho ang kanyang boses at sa isang sandali nakita ko ang lalaking mahal ko, wasak. Ito ang pinakamasamang nangyari sa akin sa buhay ko. Ang tungkol sa studio, sa tingin ko, ay si Carmen o isang tao ni Eduardo upang pilitin ako, upang ipakita sa akin ang kanilang kapangyarihan. Ang ingat ay isang mensahe para sa akin upang manahimik. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang sigaw ay lumabas mula sa aking kaluluwa na puno ng lahat ng sakit, pagtataksil at pagkalito sa mga nakaraang linggo. Pinaniwala mo ako na nagsisinungaling ka sa akin, na umalis ka kasama niya. Tinawag mo ako na parang ang nanay mo. Nawalan ako ng anak na naniniwalang iniwan mo ako. Napaupo siya, nakahawak sa kanyang mukha. Dahil mapanganib, sigaw ng kanyang boses na nalunod. Kung naghinala si Eduardo na sinabi ko sa'yo, nakasama ka dito, sasaktan ka niya, ang anak natin. Inakala ko na kung ako ang target, kung ako ang gaganap na traitor sa iyo, pananatilihin kitang ligtas, ilalayo kita sa apoy. Itinaas niya ang tingin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng luha ng galit. At kawalang magawa. Maling desisyon iyon. Isang malaki at hangal na pagkakamali. Ngunit ginawa ko ito upang protektahan kayo at lahat ay nawala pa rin. Ang sala ay napuno ng isang mabigat na katahimikan na sinira lamang ng aming mabilis na paghinga. Hindi namatay si Aling Nena sa aneurysm. Sabi ko ng malamig, pinupunasan ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Nilason siya ng thallium. Nakamaskara bilang isang medikal na paggamot. Namutla si Javier. Ano? Ipinakita ko sa kanya ang blood test result. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa detective, tungkol sa shell company, tungkol sa toxicologist. Ang kanyang mukha ay dumaan mula sa pagkagulat hanggang sa hindi paniniwala at pagkatapos ay sa isang galit na napakalalim at malamig na nakakatakot sa akin. Ginawa niya ito. Bulong niya. O ipinagawa niya. Dapat alam ni Laura para patahimikin siya ng tuluyan. Pagkatapos ng mga taon ng blackmail, nagpasya siyang putulin ang problema. Tiningnan niya ang kawalan, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. At ako, bilang isang tanga, ay sumasayaw sa kanyang palasyo habang pinapatay niya ang nanay ko. Ang ating nanay, marahan kong kinorekt at sa unang pagkakataon na intindihan ko ang bigat ng salitang iyon. Para sa kanya ngayon ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ngunit ginamit din siya, niloko, at sa huli, marahil ay minahal sa kanyang baluktot na paraan. Tumayo siya, naglalakad ng pabalik-balik na parang isang leon na nakakulong. Mayroon akong ebidensya, sabi niya bigla, tungkol sa mga paggalaw ng pera, sa mga meeting, mga recording ng mga pag-uusap kay Laura, kung saan may pahiwatig siya. Hindi sapat pa para sa isang kaso, ngunit sapat para ilantad ang iskandalo, para sirain siya. Huminto siya, tinitigan ako. Ngunit kailangan ko pa. Kailangan ko ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ni Mang Tonyo at sa pagkamatay ni Mama. Noon ko nakita ang plano, ang desperadong galaw. Ang pinaplano niya sa buong panahong ito ang paglalaro ng isang napakapanganib na dobling laro. At ano ang balak mong gawin? Tanong ko. Mayroong isang charity gala sa Philippine International Convention Center sa susunod na linggo. Si Eduardo ang host. Ako at si Laura ay inimbitahan. Nagtagpo ang aming mga mata. Haharapin ko siya doon, sa harap ng lahat, sa mga ebidensya na mayroon ako. Ito ay magiging isang panlipunang pagpapakamatay, marahil literal. Ngunit pinutol ko siya. Ang boses ko ay malinaw,
matatag, sa katahimikan ng silid. Tiningnan niya ako ng nagulat. "Huwag mo itong gawin sa ganoong paraan." Iyon ang inaasahan niya. Ang isang direktang paghaharap ay sisirain ka bago ka pa makapagsalita. Kung gayon, ano? Patuloy na magtatago? Hahayaan siyang manalo? Hindi, sabi ko. At sa sandaling iyon naramdaman ko na ang lahat ng piraso, ang sakit, ang galit, ang luwad, ang dugo, ang pagtataksil ay nagsama-sama sa isang matigas na determinasyon. Kailangan nating gawin ito sa sarili nating paraan, sa sarili nating teritoryo. Tiningnan ko ang bintana na parang nakikita ko ang lampas sa gabi sa Maynila patungo sa sirang studio. May ideya ako. Ngunit kailangan kong magtiwala ka sa akin at kailangan kong makarating sa Cebu. Ang gala sa Philippine International Convention Center ay nagniningning ng huwad na ilaw. Mga chandeliers, mga silk dress, mga tawa na tunog ng mga nagbabanggaan na barya. Sa gitna ng karamihan, si Javier na may isang tuksedo na bagay sa kanya na parang baluti at sa tabi niya, si Laura Reyes, nakasisilaw sa pula. Pinagmasdan ko sila mula sa malayo, nakatago sa mga anino ng isang kolum na may isang simpleng itim na damit at isang huwad na press pass na nakuha ni Mang Roger. Hindi ako inimbitahan, ngunit kailangan kong naroon. Ang puso ko ay tumibok ng parang digmaan. Nagsimula na ang mga plano. Hindi ang planong magpakamatay ni Javier, kundi ang akin, ang aming teritoryo, ang sining. Sa loob ng abalang linggo bago iyon, nagtrabaho ako ng parang sinasapian. Hindi sa sirang studio, kundi sa isang maliit na lugar na ipinahiram ng isang kasamahan na ceramic artist sa labas ng syudad. Ang mga piraso para sa Cebu Design Week ay nagbago. Hindi na sila mga kalasag o mga hugis na panlaban. Sila ay isang naratibo, isang patotoo ng luwad at apoy. Ang pangunahing piraso ay tinawag na mga ugat ng talyo, isang puno na gawa sa itim na ceramic, na ang mga ugat na gawa sa mga kable ng tanso at mga fragment ng sirang salamin ay pumulupot sa isang blown glass vial na naglalaman ng isang walang pinsala na puting pulbos baking soda, ngunit nilagyan ng kemikal na formula na TL. Mula sa mga baluktot nitong sanga ay nakasabit ang maliliit na medalyon na may mga transferred photo ang larawan ng batang sina Eduardo at Aling Nena sa harap ng City Hall, ang pahina ng diary na may pagtatapat, ang medical report na may salitang thallium na binigyang diin, ang larawan ng sirang studio na may salitang ingat, at sa ibaba ay nakasulat sa maliliit na titik, isang pangalan, Mang Tonyo. Ang iba pang mga piraso ay nagkumpleto sa kwento, isang serye ng mga bowl na tinawag na mga biniling katahimikan, na ang mga loob ay nilagyan ng glaze ng mga pinalsipikang bank statement ni Carmen. Sila ay matatangkad at marupok na mga vase, mga mana ng hangin, na tanging mga magaan na bagay na walang sustansya ang kayang hawakan. Lahat ay nakabalot at ipinadala sa Cebu, lahat maliban sa isang bagay, ang huling piraso, ang pinakamapanganib. Sa bulsa ng aking jacket ay naramdaman ko ang maliit at parihabang bigat ng isang digital player. Naglalaman ito ng recording na, pagkatapos ng isang lihim na negosasyon at isang malaking halaga mula sa aking huling mga ipon, ibinigay sa akin ni Dr. Valdez kapalit ng aking pangako na hindi siya direktang isasama. Ito ay isang audio file, ang boses ni Aling Nena, mahina ngunit malinaw, na naitala sa kanyang huling pagbisita sa klinika, isang linggo bago siya mamatay. "Doktor, hindi ko na kaya ang pagkahilo. Ang buhok ko ay nalalagas ng marami. Parang nawawala ako sa loob. Sigurado ka ba na kailangan ng mga supplement na ito?" Ipinipilit ni Eduardo na kailangan kong sundin ang paggamot ng eksakto. Sabi niya ito ang pinakamabuti para sa kinabukasan ni Javier. Ngunit minsan naiisip ko, paano kung ang gusto niya ay siguraduhin ang aking katahimikan magpakailanman? Ang tunog ng orkestra ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Sa entablado, si Eduardo Martinez, na may kulay pilak na buhok na nakasuksok pabalik at isang ngiti ng estadista, ay naghahanda upang ibigay ang pambungad na talumpati. Sa kanyang kanan si Laura, sa kanyang kaliwa, isang tensyonado si Javier na nakatingin sa karamihan. Hinahanap ako.
Nagtagpo ang aming mga mata sa isang sandali. Tumango ako ng halos hindi kapansin-pansin. Ngayon, sa sandaling kinuha ni Eduardo ang mikropono, namatay ang pangunahing ilaw sa bulwagan. Isang bulungan ng sorpresa ang bumulaga sa silid. Sa malaking screen na nakalaan para ipakita ang mga logo ng sponsors, lumabas hindi ang crest ng Charitable Foundation, kundi ang pamagat na lupa at apoy. Isang exhibition tungkol sa nakalibing na katotohanan. Live streaming mula sa Cebu Design Week. Napatigil si Eduardo habang nagsasalita. Sumimangot si Laura. Nagpigil ng hininga si Javier. Nagsimula ang broadcast. Naroon ang aking stand sa The Waterfront Cebu City Hotel Casino, dramatikong iluminado. Dumaan ang kamera sa mga piraso, tumuon sa mga detalye, sa mga litrato, sa mga inskripsyon. Ang puno, mga ugat ng talyo, ay nasa sentro. Monstrous at eloquent, narinig ang aking voice-over. Isang audio na naitala ko ng malamig at malinaw, nagpapaliwanag ng likha. Ang pirasong ito ay nagsasalita tungkol sa mga nilasong mana, tungkol sa mga ugat na hindi nagpapalusog, kundi pumapatay, tungkol sa mga sikreto na, tulad ng thallium, nag-iipon sa family organism, hanggang sa magdulot ng pagbagsak nito. Nagsasalita ito tungkol sa isang nakalimutang ama, si Mang Tonyo, at isang katahimikan na ibinenta kapalit ng proteksyon. Nagsasalita ito tungkol sa isang ina na mula sa libingan ay humihingi ng katarungan. Sa bulwagan, ganap ang katahimikan. Ang mga bisita, nalilito sa simula, ay nagsimulang magbulungan, magturo sa screen, pagkatapos ay tumingin kay Eduardo na ang ngiti ay nanigas na sa isang simangot. Makikilala niya ang larawang iyon. Maaalala niya ang petsang iyon. Lumapit ang kamera sa mga medalyon ang larawan ng mga kabataan. Ang pahina ng diary, ang salitang ingat, isang culture journalist na ini-interview sa screen ay nagsasabi. Ito ay isang brutal na gawa ng isang matinding pampulitika at panlipunang akusasyon. Tumutukoy ba ito sa isang konkretong bagay, Ona? Ang boses ko. Muli, ang sining ay sumasalamin sa buhay. Minsan ang buhay ay gumagaya sa pinakamaruruming sining. Ang gawaing ito ay nakatuon sa lahat ng mga aling nena, sa lahat ng mga Mang Tonyo at sa mga Eduardo na naniniwala na ang kapangyarihan ay nagbibigay sa kanila ng karapatang muling isulat ang kasaysayan at lasunin ang kasalukuyan. Noon, sa bulwagan ng PICC, umusad si Javier, kinuha ang isang spare microphone na nasa entablado ang kanyang boses, na pinalaki ay umalingaw-ngaw sa nakuryenteng katahimikan. Tama ang artista, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tiningnan siya ni Eduardo ng may matinding galit. Sinubukan ni Laura na hawakan ang kanyang braso, ngunit pinakawalan siya. Ako si Javier de la Cruz, at ang katotohanan na ipinapakita ng gawaing iyon ay ang akin. Si Eduardo Martinez ay hindi lamang isang pampublikong tao. Para sa akin, siya ang lalaki na nagkaroon ng relasyon sa aking ina. Si Alan Nena de la Cruz, bago siya ikasal, siya ang lalaki na, ayon sa ebidensya, ay maaaring nasa likod ng pagkamatay ng aking legal na ama, si Mang Tonyo de la Cruz. Nang matuklasan niya ang mga irregularidad sa kanyang negosyo, at siya ang lalaki na sa loob ng maraming taon ay pinatahimik ang aking ina, na binlockmail ng isang pensyon at ng banta na sirain ang kinabukasan ng kanyang anak. Sumabog ang iskandalo. Ang mga journalist na nagko-cover ng gala ay nagsimulang mag-record ng mabilis. Mga flash, mga sigaw. Baliw ka ba, mucha? Hiyaw ni Eduardo, pula sa galit, sinisikap na agawin ang mikropono kay Javier. At ang pinakamatindi, patuloy ni Javier, umiiwas sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na nakatago sa loob ng mga dekada. Ay siya ang lalaki na marahil ay nag-utos ng mabagal na paglason sa aking ina nang ang kanyang katahimikan ay hindi na sapat at naging isang panganib. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mayroon akong mga bank transfer, mga recording ng mga pag-uusap sa mga intermediary at isang huling ebidensya. Ginawa ko ang aking galaw. Umusad ako sa gitna ng karamihan
patungo sa entablado. Ang maliit na player sa kamay. Isang security guard ang sumubok na pigilan ako. Ngunit napakalaki ng kaguluhan kaya nakarating ako sa gilid. Nakita ako ni Javier at iniabot ang kanyang kamay. Tinulungan niya akong umakyat. Naroon kaming tatlo. Si Eduardo ay hindi na mapakali. Si Javier ay matatag. At ako ay may bigat ng huling katotohanan. Para ito sa iyo, Eduardo, sabi ko, at pinindot ang play. Ang boses ni Aling Nena, basag at puno ng takot, ay lumabas mula sa mga speaker ng bulwagan, nagpatong sa nagulat na bulungan. At paano kung ang gusto niya ay siguraduhin ang aking katahimikan magpakailanman? Iyon na ang huling patak. Ang posthumous confession. Sa boses ng biktima, ang buong silid ay nagpigil ng hininga. Ang mga journalist ay nasa bingit ng delirium. Si Laura, maputla na parang patay, ay umatras, sinisikap na makasama sa karamihan. Ngunit dalawang security guard na inihanda ni Javier, gamit ang huling pera na natitira sa kanya ang humarang sa kanya. Hinawakan ni Eduardo Martinez ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha, na noon ay namumula sa galit, ay naging kulay abo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinahanap ang 100 palabas na hindi umiiral. Humingal siya, sinisikap sabihin ang isang bagay, ngunit isang ugong lang ang lumabas. Napaupo siya sa entablado sa gitna ng mga sigaw ng mga dumalo. Ganap na sumabog ang kaguluhan. Ambulansya, pulis. Mahigpit akong niyakap ni Javier. Nanginginig habang bumabagsak ang mundo sa paligid namin. Hindi ito isang yakap ng tagumpay. Ito ay isang yakap ng pagdadalamhati, ng kaligayahan, ng isang sakit na ibinahagi na sa wakas ay lumabas sa liwanag. Ang mga sumunod na araw ay isang buhawi ng media at legal na mga issue. Ang recording, ang mga ebidensya ni Javier, ang aking exhibit na naging phenomenon ng taon, sa sining at isang mahalagang documentary evidence. Nailantad ang lahat. Hindi namatay si Eduardo Martinez ng gabing iyon. Ngunit ang heart attack ay nagpahina sa kanya at mas masahol pa para sa kanya. Nailantad. Ang kanyang imperyo ng mga kasinungalingan at korupsyon ay bumagsak. Si Laura Reyes, na inaresto dahil sa money laundering at complicity, ay sumubok na makipagnegosasyon. Kinanta ang lahat. Sinasangkot si Carmen sa fraud ng mga family accounts. Si Tita Carmen, ang tagapagmana ng katapatan ng pamilya, ay inaresto dahil sa embezzlement at falsification. Ang yaman ni Eduardo, kapag naipaliwanag na, ay napakalaki. At si Javier, na kinilala bilang kanyang biological son sa pamamagitan ng DNA test na inutos ng hukom, ay ang kanyang tanging legal na tagapagmana. Ganap ang ironya. Isang hapon ng tagsibol, 1 taon pagkatapos ng gabing iyon. Nasa isang bakanteng lote kami sa labas ng Maynila, kung saan dati ay nakatayo ang isang sirang pabrika. Ngayon ay isang malinis na lote. Hawak ni Javier ang isang 3 buwan na sanggol na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa kasaysayan na nauna sa kanyang pagdating. Nakasuot siya ng isang puting damit at ang pangalan niya ay Marta. Sigurado ka? Tanong ni Javier, nakatingin sa mga plano na hawak ko. Ganap, sabi ko. Ginamit ko ang pera mula sa premyo ng Cebu na napanalunan ko sa kontrobersyal na exhibit at isang bahagi ng unang benta ng bagong koleksyon upang bilhin ang lupang ito. Ayoko ng pera ni Eduardo, hindi namin hinawakan. Si Javier, sa 1 kilos na nagpaiyak sa kalahati ng bansa, ay tinalikuran ang buong mana ng kanyang biological father. Idinonate niya ang lahat sa isang foundation para sa mga biktima ng urban corruption at para sa pananaliksik ng mga bihirang sakit na dulot ng heavy metals. Ayaw niya ng kahit 1 sentimo mula sa pera na nabahiran ng dugo at thallium. Ang natira lang sa amin ay ang bahay sa Tagaytay na pinabago namin at ang aming sahod. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang legal advisor para sa isang transparency NGO. Mayroon akong sining ko. Dito, sabi ko, itinuro ang plano. Dito itatayo ang bagong studio mas malaki na may bagong gas kiln at doon, isang maliit na gallery. Hindi ito lupa at apoy. Ito ay Mang Tonyo. Tiningnan ako ni Javier na basa ang mga mata. Tumango siya. Ang maliit na si Marta ay gumalaw sa kanyang mga braso.
Naglabas ng isang maliit na tunog. Hinalikan ko siya sa noo. Hindi nakakalimutan ang nakaraan. Ang mga ugat, kahit na lason, ay laging nandyan. Ngunit maaari kang pumili na hindi pa kainin ang lason nito. Maaari mong putulin ang bulok na sanga at magtanim ng bago sa malinis na lupa. Kahit sa tabi lang, maaari mong bigyang pugay ang mga naging biktima tulad ni Mang Tonyo. At maaari kang magpatawad ng hindi nakakalimot sa mga naging berdugo mula sa sarili nilang kulungan tulad ni Aling Nena. Tiningnan ko si Javier, ang aming anak, ang lote na puno ng mga posibilidad. Ang sikat ng araw sa hapon ay ginintuan ang mga labi ng lumang gusali. Sa lalong madaling panahon, dito ay luwad, ilaw, at mga bagong hugis lang ang gagawin. Hindi ito isang tradisyonal na happy ending. Ito ay isang bagay na mas mahusay isang tunay na simula.